Chen Gang. Boss, ang binatang lalaki ay nanalo na ng 30 beses. Tunay ngang anak ng pamilya Chen. Ibinigay sa kanya ang Chen Bang. Tiwala ako ng buong puso, hahaha. Natukoy na ang masamang gawain ng host. Buksan ang sistema ng pag-aaral. 3 oras na lang ang natitirang buhay ng host. Kailangan lang matuto para madagdagan ang halaga ng buhay. Matuto. Ano bang matututuhan? Simula pa sa 18 henerasyon ng pamilya Chen. Walang natutong mag-aral. Balang araw. Ako pa ang mangunguna sa Chen Gang para sakupin ang mundo. Wala akong natutunan. Ang magandang host ay papasok sa yugto ng hirap sa paghinga. Ang mga kakayahan ng katawan ay tigil na lahat pagkatapos ng 2 oras at 58 minuto. Host, mangyaring maghanda na umalis. Hindi. Ikaw. Talaga bang seryoso ka? Ang tagapag-alaga ay makakakuha lang ng mas mahabang buhay sa pamamagitan ng pag-aaral. Kaya lang, kailangan nilang matuto at makakuha ng dagdag na gantimpala. Kapag nag-away o nakipagbakbakan, muling mawawala ang kanilang buhay. Hindi ako pwedeng mamatay. CJ. Tinatanggap ko ang sistema. Sumasang-ayon sa pag-aaral. Ayos, na ipakilala na ang sistema. Mangyaring basahin ang isang libro sa loob ng 2 oras at 57 minuto. Tungkol dito. Gongzi. Gongzi, kamusta ka? Huwag mong takutin si Dad. Dad. May libro ba? Talo. Talo ng ano? Nanalo ka kanina. Ginoong Chen. Ayon sa resulta ng pagsusuri. Walang nakitang pinsala sa ulo ng binata. Walang structural damage. Hindi malinaw ang mga palatandaan ng concussion. Lahat ng mga physiological at biochemical na pagsusuri ay normal. Normal. Tingnan mo mismo, halika. Ganito katakot. 3 taon na at tinatawag mo pa ring normal. Tama ang tawag mo. Huwag kang sumigaw. Natatakot ang bata. Ang anak ay nagdugo ng napakarami. Normal ang mga resulta, mabuti iyon. Nanay, napag-isipan ko na. Hindi na ako makikipagbunog mula ngayon. Hindi na rin ako pupunta sa laban. Kapag gumaling na ako, babalik ako sa paaralan para mag-aral ng mabuti. Talaga ba? Ang binata ay ang pulang bulaklak na may 2 tungkod ng Chen Gang. Hindi na siya makikipaglaban. Gamot. Gagastos ako ng kahit magkano para sa gamot. Dapat ayusin mo ang kanyang isipan. Kami ng mga Chen. Kung bibilangin ang 3 henerasyon, lahat kami ay nakipaglaban gamit ang aming mga kamao. Ngayon, naging ganito ka na lang. Isang duwag at tanga. Kung malaman ito ng iba, saan ko ilalagay ang mukha ng pamilya Chen? Papa. Laging naglalaban at nag-aaway. Nakakapagod at mapanganib. At saka, ngayon ay nasa panahon na tayo ng teknolohiya. Kung hindi ka mag-aaral, sa huli mapag-iiwanan ka rin. Kaalaman. Yan ang tunay na lakas. Anong sinasabi mong kabalbalan? Hindi. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na lakas. Lolo Chen, anong ginagawa mo? May hindi ka pwedeng sabihin ng maayos. Nasugatan pa ang ulo ng anak. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hindi ba't dapat dalhin na ang binata para magpahinga? Putang ina. Huwag mo akong pigilan. Gusto kong parusahan ang di mapagpasalamat na anak na ito. 3 taon ng pagsasanay. 5 taon ng mataas na marka. 3 taon ng pagsasanay. Talagang kahanga-hanga. Noong una, kapag nakikita ko ang mga salitang ito, inaantok ako. Ngayon, kaya kong tapusin ang isang buong libro. Binabati kita, host isa. Nakatapos ng isang libro. 5 taon ng pagsusulit, 3 taon ng pagsasanay. Kumpletuhin ang mga bagong gawain. Nagdagdag ng isang araw sa buhay isa. Kasabay nito, gantimpala ng 1,000 puntos sa kakayahang biolohiya. Isang bote ng gamot para sa pag-unlad ng utak. Sige nga. Natapos ko ang isang libro. Inabot ako ng 3 oras. At nadagdagan ng 1 araw ang buhay. At marami pang gantimpala. Ibig bang sabihin niyan na kailangan ko lang magbasa ng mas maraming beses para maging isang henyo agad-agad? Nga, ipagpatuloy mo ang pag-aaral, host, para mabago ang iyong kapalaran. Mabilis kang magiging isang nangungunang eksperto sa biolohiya.
Paalaala sa host, ulit-ulit na binabasa ang parehong libro. Hindi mapapalawig ang buhay ng balon, at hindi rin makakakuha ng anumang gantimpala. Bakit walang kahit isang piraso ng papel na may sulat dito sa bahay? Walang kahit isang salita. Ay naku, ito. Mukhang. Kailangan talagang bumalik sa paaralan kapag may oras. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Una, itago ito sa tatay ko. Kung hindi, tiyak na papatayin ako. Tandaan mo, huwag mong sabihin sa tatay ko. Huwag magsalita kahit isang salita. Kung hindi, naiintindihan, Ginoo, kung tatanungin ako ng ama ko. Ano ang dapat kong sabihin? Dumating ang Ginoo para sa paaralan ng sports. Upang pumili ng mga talento para sa koponan ng boxing. Alaynan. Ano nang nangyari? Talagang maganda. Maganda. Uwi na tayo. Ano to, hindi ito libro. Ito lahat ay tungkol sa buhay ko, hahaha. Wala ka bang mata? Wala ka talagang mata, ha, Isham. Alam mo kung ano ito. Paalaala sa host. Ang pakikilahok sa away. Magbibilang ng 12 oras na bawas sa buhay. Grabe, gaano kalaki ang bawas niyan. CJ. Kaya ko na. Bakit ka nakatitig? Ito ang inihanda ko. Halos 2 linggo na. Sobrang-sobra na. Nagsasalita ng malakas sa library. Anong klaseng tao yan? Hindi ba? Si Chen Bang, ang prinsip ni Chen Gang. Sabi ko nga, bakit lagi? Hindi ko nahanap ang batang ito. Akala ko nagbihis na siya. Ebidensya ng pang-aapi sa kaklase. Pasensya na. Magkano ang maaari kong bayaran sa iyo? Bayad. Kaya mo bang bayaran? Kaya mo bang bayaran, Isham? Gamit mo ba yung suot mong paninda sa bangketa? O yung gamit mo, sa kabubuhan ng utak mo para magdusa? Sino ba siya, na may lakas ng loob na humirit sa harap ni Wang Shu? Na mayaman na anak mayaman. Tama nga. Ano ang plano mong gawin? Ako, pinapapunta kitang lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa akin. Hindi ka man lang lumaban. Hindi ito katulad ng sinabi sa mga dokumento. Mabagsik na karahasan. Ano ang kayang tiisin? Hindi ako magpapakita ng kapangyarihan. Akala mo ba'y may sakit akong pusa? Bata. Hindi ko na kayang alalahanin ang lahat ng ito. Isang biological sample. Isham, talagang ganun ba, Yusho? Gogo, talagang ganun ba, Wangshu? Malinaw. Halika. Naku, may ganitong karakter pala sa paaralan. Kung alam ko lang, araw-araw sana akong pumasok. Nasira ang sample. Kailangan ng kabayaran o muling gawin. Sobrang ingay, narinig ko pa mula sa itaas. Sham. Sham. Kasalanan ko na hindi ko naisip ng mabuti. Nakaapekto ito sa pag-aaral mo. Siyang masyadong nagmamalaki. Kung hindi dahil kay Tedje. Sasampalin kita. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagalit. Hindi ka rin naman maganda ang kalagayan. King Gogo. Sham King. Nagsasalita ka ba para dito? Sa mga ganitong tao? Bakit kayo nandito? Hindi ba alam na bawal? Ang maingay sa aklatan. Binabati ang host, na matagumpay na napigilan, ang sariling pagkasindak, gantimpala 12 oras ng buhay. Magaling, host. Kahit na muntik ng masaktan.
Pero hindi na kailangang mag-aral, kaya't nakakuha ng ganitong halaga ng buhay. CJ. Si Su Qingling. Mayroong isang pambansang kompetisyon sa biyolohiya para sa mga estudyante sa susunod na buwan. Maganda ang mga marka mo palagi. Gusto mo bang isaalang-alang na maging leader ng koponan? May premyo na 300,000. Sige, guro. Inirerekomenda ang host na sumali sa kompetisyon sa biology. Hindi lang mapapahusay ang kakayahan sa biology. Makakakuha ng puntos sa buhay. Pag nanalo ka ng first place, mayroon pang misteryosong malaking regalo. Guro, gusto ko ring sumali. Ikaw. Anong pangalan ang inirehistro mo? Guro. Estudyante rin ako sa kolehiyo. Bakit hindi ako makapagrehistro? Hindi ko sinasabi sa iyo. Mula nang magsimula ang klase. Ilang beses ka nang pumasok sa klase. Tingin ko mas mabuti na lang siguro na huwag na. Guro, hindi mo pwedeng. Laging tingnan ang tao gamit ang nakaraan. Ngayon, talagang sobrang gusto kong umunlad. Ito ay isang pambansang kompetisyon. Anong magagawa niya? Kung pupunta siya, baka mapahiya lang siya sa harap ng lahat. Guro, kasi naman team competition ito. Kung gusto ni Chen na sumali, pwede akong maging kasama niya at tulungan siya. Kahit ano pa, may oras pa tayo para maghanda sa malaking paligsahan. 1 buwan na lang. Kung sasali si Chen Gang, mas magkakaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Siyempre, makikita ko ang mga bakas ng krimen ni Chen Gang. CJ, kaya makipagtulungan ka kay classmate Su Qingling para sumali sa kompetisyon. Narito na ako, misteryosong malaking regalo. Ngunit, pagkatapos kailangan ninyong ilaan ang inyong oras sa labas ng klase para sa akin. Kailangan kong bigyan kayo ng espesyal na pagsasanay. Walang problema, guro. Pag-aaral para sa buhay. 2 pakinabang sa isang bato. Saan ka hindi marunong? Mag-concentrate ka. Bibili muna ako ng makakain. Ay. Shayong Ziji. Nasaan na yung bote ng gamot para sa utak? Ibigay mo na sa akin. Ang isip ko ay, hindi na kayang maglaman ng ganitong karaming kaalaman. Mabuting host. Binabati ang host. Matagumpay na natapos ang lahat ng kaalaman sa biyolohiya. Ang kasalukuyang imbakan ng kaalaman sa biyolohiya ay puno na. Nadagdagan ang buhay ng 20 araw. Kasalukuyang host, may pag-asa na manalo ng gintong medalya sa kompetisyon sa biology. Kailan pa tayo magpapahuli? Ikaw. Tapos mo na lahat. At ito pa. Ako, ang bilis kumita ng 20 araw. Uwi na muna ako. King. Halos nalat na ako. Maaga pa. Kuelyo. Pumasok ka na. Alaynan. King, anong ginagawa niyo dito? Siyempre, nandito ako para sumali sa kompetisyon. Uy, ang dami mong kasama. Pumunta ka para sa seguridad. Ikaw, alam mo ba kung ano ang buhay? Sumali ka sa kompetisyon. Mukhang gusto mo, na sadyang lumapit kay King. King, gusto mong sumali sa kompetisyon. Magsama ka sa akin sa team. Ang mga kagamitan at teknolohiya dito ay pinakabago at pinakamataas ang kalidad. Lahat ay nasa pinakamataas na antas. Bago magsimula ang laban, may isang kumpirmasyon. Sa oras na iyon, sasama ka sa akin sa isang koponan. Sama-sama nating makuha ang kampyonato. Hindi na, naghanda na kami ng 1 buwan. Alaynan, naniniwala ako sa aming koponan. CJ. Anak, ano bang ginamit mong paraan para mapilit si King? Seryoso kong sinabing may sasabihin ako sa'yo. Licking dog. Sa huli, anong nakuha mo? Walang anuman.
Anong ginagawa nila? Malapit nang magsimula ang laban. Sige, guro. King, tara na. Maliit na tuta. May 1,000,000 ako sa card na ito. Ano man ang paraan. Kailangan talunin ang batang ito ngayon. Si Wang Shu ay pinasok sa departamento ng biyolohiya. Dumating na siya, ano pang pinag-aawayan ng iba. Laging mabilis at tama ang sagot niya. Nandito ako para manood ng laban niya. Huwag mag-alala, naniniwala ang guro sa iyo. Alaynan. Ako naman. Talaga namang may progreso ka nitong mga nakaraang panahon. Pero huwag din magpadalos-dalos. Pakihintay ang mga guro na tagapayo na umalis na sa entablado. Malapit nang magsimula ang live na paligsahan. Umuuna na ako. 300,000 na scholarship tagumpay sa kampo, suporta sa paglago. 300,000, ang paligsahan na ito ay gamit ang buzzer system. Matapos mong sabihin ang sagot. Kailangan mong magbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa iyong sagot. Ang unang magbibigay ng pinakakumpleto at tama na sagot ay ang koponan, na makakakuha ng puntos. 300,000, ang paligsahan ay opisyal nang nagsimula. 300,000, scholarship, pagsusulong ng karangalan at pag-unlad. 300,000, narito na ang susunod na tanong. 300,000, scholarship, pagsusulong ng karangalan at pag-unlad. Ang prevalence ng isang sakit ay 1%. 300,000 scholarship karangalan ang talaan tulong sa paglago. Hindi ko pa natatapos ang tanong. Sumagot na si Wang Shu. Ang aktwal na insidente ng sakit ay 15.4%. Direktang ipasok ang iba't ibang datos. Maaari nang kalkulahin gamit ang bias formula. Ganap na tama, 7 ang tama. Ganap na tama. Unang puntos ng koponan ni Wang Shu. Ganitong mga batayang tanong. Isang sulyap lang, hindi na kailangan mag-isip, bata. Paano ka mananalo? Talagang mabilis at tumpak siya. Hindi ko pa natatapos basahin ang tanong. Walang problema, unang tanong pa lang ito. Nandito ako, hindi kita papayagang matalo. 300,000, tingnan ang susunod na tanong. Ang sagot ay 3, Elvis. Kumuha ng 1 puntos. Susunod na tanong. Ang sagot ay 5 milligrams. Team Chengang magtatala ng 1 puntos. Ang sagot ay 7%. Team Wang Shu magtatala pa ng 1 puntos. Susunod na tanong. Ngayon, tingnan natin ang huling tanong. Scholarship, parangal, at suporta sa paglago. Kasama na dito ang genetic engineering, di ba? Sobrang hirap naman. Tapos na akong bumahing. Hindi mo pa ba nakuha? Ikaw. Sasagot na ako. Ang bilis naman makasagot. Talagang karapat-dapat na estudyanteng ipinasa. Hindi si Chengang ang nag-press. Mali ang sagot sa tanong na ito. Swerte naman nila. Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang yan sa genetic engineering. Tingnan mo, kaya kong gawin yan para sa'yo. Isang tamad na hindi man lang pumapasok sa klase. Nang aarte lang dito. Kaibigan, mali ang sagot mo sa tanong na ito. Hindi lang kayo mababawasan ng puntos. Kukunin pa ang karapatan nyo na sumagot sa round na ito. Sa kompetisyon na ito. Huwag mag-alala. Malapit nang matapos ang laro na ito. Sige, sagutin mo na. Ang sagot ay 2.5 gigi. Tanda ng karangalan tulong sa paglago makikita sa larawan. Tanda ng karangalan tulong sa paglago ang isang fragment ay gumagalaw mula sa itaas pababa. Habang umaakyat, mas mahaba. Dahil sa bigat, mabagal ang paggalaw. Mula sa tanong, makikita. Kabuang haba ay 5 gigi. At psi ay higit sa 1.5 gigi. Kaya 5 minus 1.5 minus 1 ay katumbas ng 2.5 gigi. Isa, electric fan, tamang sagot, 2 dahon ng malinis. Tamang sagot, binabati si Su Qingling at ang koponan ni Chengang. Nananalo ng kampyonato sa kasalukuyang paligsahan. Nanalo ng kampyonato sa kasalukuyang paligsahan 300,000. 300,000. $300,000. Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Napakahirap na tanong. Hindi na niya kailangang mag-isip. May duda ako. Bumili siya ng sagot at tanong ng direkta. Kaya nga, hindi na kailangan ng draft para sa ganitong mga tanong. Kaya pala nag-cheat. Kanselahin ang kwalifikasyon sa kompetisyon. Kanselahin. Wang Shu, kailangan mong may ebidensya sa sinasabi mo. Chengang, sa loob ng 1 buwan.
Nasa library ka lang palagi. Maaaring patunayan ni Guro na siya ay talagang karapat-dapat na manalo. Hahaha. Kumilos mula taas pababa. Mas mahaba habang tumataas. Dahil mabigat kaya mabagal ang paggalaw. Itong maliit na hayop na ito. Niloko ako na pumili ng mga binhi. Anong kalokohan ang binabasa mo sa likod ko? At bakit mo pa pinapaganda ang sarili mo ng ganyan? Nasa telebisyon ka na. Tao, ihanda niyo ang sasakyan, aalis ako. Pupunta ako sa lugar ng kompetisyon sa biology. Kailangan kong personal na mahuli ang hayop na iyon. Ibabalik ko siya. Sandali, alam ko siya. Kung paano siya nanalo ng kampyonato na ito. Dahil alam ko na si Chen Gang ay hindi isang ordinaryong estudyante. Siya ang nag-iisang anak ng pinakamalaking gang sa lungsod. Si Chen Baishan, ang leader ng Chen Gang. Ah! Ano sa tingin ninyo? May mga lihim ba ang kampyon na ito? Ako ang anak ni Chen Baishan. Kailangan pa bang maglaro ng mga lihim para manalo sa isang kompetisyon? Ako ang anak ni Chen Baishan. Manalo sa isang laban. Kailangan pa bang maglaro ng mga lihim? Chen Baishan. Talagang siya ang leader ng gang na iyon. Tama nga, may mga itim na balak. Hindi naman ito banta sa atin, di ba? Tatay, bakit ka nandito at nagdadala ng gulo? Tungkol sa kompetisyon, babalikan kita sa bahay. Nandito ako talaga, para suportahan siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na hindi sumunod. Nakita ba ng lahat? Ito ay malinaw na ebidensya. King. Patuloy siyang nandaraya sa iyo. Humihiling ako ng masusing investigasyon kay Chen Gang. Masusing investigasyon. Tagapag-host. Nakipag-ugnayan na ako sa eksperto. Darating na siya agad. Panatilihin mo munang maayos ang sitwasyon. Sige, Guro Gyu. Magsagawa lamang ng kaunting pasensya, lahat. Mga kalahok, at sa ating mga manunood, bumalik sa inyong mga upuan. Para sa lahat, tungkol sa mga pagdududa sa pagiging patas ng laban, malubhang pinahalagahan ng komite. Ngayon, nagpasya kaming magdagdag ng isang tanong sa lugar. Upang matiyak ang pagiging patas at makatarungan ng laban, ikinagagalak din naming anyayahan ang akademiko mula sa Akademiya ng Siyensya, eksperto sa biolohiya, Akademiko Lee. Susunod, inaanyayahan namin si Akademiko Lee. Magbibigay ng tanong sa harap ni Chen Gang at si Nawang Shu, ang dalawang estudyante. Sasagot sa harap. Sa huli, si Ginoong Lee ang magpapasya sa panalo at talo. Ano sa tingin ninyo, ayos ba? Narito na si Ginoong Lee. Tingnan natin kung paano ka pa magtatago. Nagsimula ka na namang magpanggap. Mabilis at mabaho talaga. Ikaw, Ginoong Akademiko Lee. Pakihingi po ng tanong. Panoorin sa malaking screen. Ito ang huling tanong sa pagsusulit na bahagi ng internasyonal na kompetisyon na aking sinalihan. Na kailangang sagutin. Dahil kayo ay mga estudyante sa kolehiyo, kailangan nyo lang makasagot ng isang. At mapatunayan ang isang ito. Ang susi sa paraan ng material. Ay sapat na. Mukhang chemistry ang tanong ni Academician Lee, di ba? Hindi ka ba narinig na ang biochemistry at physiology ay hindi pwedeng paghiwalayin? Tarantula. Hindi mo akalain na sa murang edad mo. May ganitong pananaw ka na. Sino ba ang hindi marunong magsalita? Kung may kakayahan ka, sabihin mo ang sagot. May dalawang paraan. Magdagdag ng asidong hydrochloric at pakuluan o magdagdag ng tubig. Tapos ay gamitin ang paraan ni Benedict para masolusyonan ito. Akala mo ba ito ay tanong sa mataas na paaralan? Napakadali. Talaga. Sa harap ng mga akademiko, naglakas loob pang magsalita ng walang katotohanan. Talagang may daya. Ito ay isang internasyonal na huling tanong. Hindi ito nangangailangan ng esif. Ba? Ang hirap ng tanong na ito ay ang mga bagay na bumubuo sa polymer. Hindi ang polymer mismo. Nakatago ang sagot sa tanong mismo. Sa tingin ko, ang pangunahing layunin ni Ginoong Lee ay ipaalam sa lahat na kailangan bumalik sa esensya ng biolohiya. Gawing madali ang mahirap. Tama na tama ang sinasabi mo. Hindi posibleng. Paano naging ganito kasimple ang tanong na ito? Noong nilikha namin ang tanong, sadyang niloloko namin kayo ng may layunin. Pero kayang makita niya sa napakaikling panahon. Ang tunay na diwa ng tanong.
At malinaw ang pagkakaayos ng mga ideya. Totoong isang bihirang pagkakataon. Isang henyo sa biology. Talaga bang may ganitong kakayahan si Chen Gang? Si Ginoong Li ay kilala sa buong mundo. Walang dahilan para magsinungaling para kay Chen Gang. Talagang may ganitong kakayahan si Chen Gang. Ang kampiyon ng kompetisyon na ito ay tiyak na sila. Walang iba kundi ang kanilang koponan. Hindi ko akalain. Si Chen Gang ay talagang may ganitong kakayahan. Paano nakaligtaan ng Intelligence Department ang ganitong kahalagang impormasyon? Ngayon, formal kong inaanunsyo na ang nanalo sa kompetisyon sa biolohiya ay ang koponan ni na Chen Gang at Su Qingleng. At nakakuha ng premyong 300,000 yuan. At nakakuha ng premyong 300,000 yuan, karangalan at suporta para sa paglago. Talagang galing sa akin ang lahi na ito. Anuman, panalo talaga ang kapalaran. Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Chen Gang, maghintay ka sa akin. Sa susunod, siguradong papahiyain kita. Kukunin ko si Kingking pabalik. Binabati kita, host. Nanalo ng kampyonato sa kompetisyon sa biolohiya. Nadagdagan ang buhay ng 14 na araw. A-unlock ang lihim na teknolohiya sa paggawa ng gamot. Ang galing. Dagdag pa ng kalahating buwan ang buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng premyo. Pero maaari mo ba akong bigyan ng tropeo? Ay naku, simula pagkabata. Hindi pa ako nakatanggap ng ganitong tropeo. Hindi ito maganda, di ba? Dahil sa'yo, nanalo tayo sa pagkakataong ito. Dapat mo talagang makuha ang bahagi ng premyo na ito. Hindi mo naiintindihan. Mas mahalaga ang tropeo kaysa sa pera. Sabihin ko sa'yo, aking maliit na kuneho. Sakto nating bilangin ang utang natin. Hindi. Yan ang pera, hawakan mo. Babalik tayo. Sayang naman. Magandang simula pa naman. Humandusay ka. Tingnan mo ang hitsura mo na parang patay na patay. Tumigas na ang mga pakpak mo, Nagtuturo ka na sa likod ko. Sa likod mo. Sa bigat mo, hindi ko kayang buhatin, Talaga namang nakakatawa ka. Binibigyan kita ng halaga, hindi ba? Kung hindi dahil sa panonood ko ng live. Live, tatay. Kailan ka pa nagsimulang manood ng live? Hindi ito dapat pinapanood. Yun ay dahil. Sige, ikaw na maliit na kuneho. Ngayon, sa harap ng ating mga ninuno. Kailangan kitang turuan. Para malaman mong hindi ka nag-iisa. Sumusunod ka ba o hindi? Pupunta akong mag-aral. Ano bang mali sa akin? Mag-aral ka. Kaya ba ng pamilya Chen na makipagkumpetensya sa iba? Anong silbi ng pag-aaral mo? Tinanong kita. Matutong makilala ng ilang mga salita. Maaari bang palakasin ang ating grupo? Maaari ba? Ako ay isang estudyante sa kolehiyo. Ang pag-aaral ay tungkulin ko. Tungkulin nga. Nakikipag-usap ka sa akin tungkol sa tungkulin. Ang pamilya Chen namin ay laging nasa gang. Iyan ang tunay mong tungkulin. Ayaw mo bang sumunod? Ngayon, papatunayan kong susunod ka. Anong ginagawa niyong dalawa? Nanay. May ibang tao ang tatay ko sa labas. Gusto niyang magkaroon ng anak na lalaki. Tingnan mo, parang wala nang bukas ang mga suntok niya. Asawa, ikaw at ako. Siya ang nag-aaral sa likod natin. Hindi rin pwedeng mag-away habang nag-aaral. Tama. Si Shaigong. Pumunta ka na sa pag-aaral. Hindi pwedeng hindi mag-aral, Zhangzi. Ayaw mo na bang makipag-away? Kung ayaw mo makipag-away, pwede rin ang pangangasiwa sa gang. Hindi, nanay. Ako. Mas matalino pa rin ang asawa ko. Saka na natin yan gawin. Mula bukas. Pumunta ka sa Suzhou. Pangasiwaan mo ang resort at casino. Bawiin mo ang lupa sa akin. Nandyan na naman ang casino. Nandyan na naman ang pagbawi ng lupa. Hindi ba't ito ay mga gangsters? Kami sa pamilya Chen ay mga gangster na. Pupunta ka ba? Kung hindi, papatayin ka ng tatay mo. Pupunta ako. Basta huwag lang makipag-away, okay na ang lahat. Sexing dealer, nagde-deal ng mga baraha online. Gino. Ito ang underground casino ng ating Chen Bang. Buong itaas ay isang resort. Mabilis ang kita, maginhawa at nakatago. Mabilis ang kita. Gaano kabilis? Ito, araw-araw na kita. Hindi bababa sa ganitong halaga. 50,000. Ay 5 milyon. Ano? 5 milyon. Ganito kumita. Tungzi. Ang industriyang ito ay hindi kasangkot sa laban-laban. Dapat ay okay lang, di ba? Kung ang host ay makikilahok sa ganitong masamang industriya.
Mawawalan din ng buhay o. Ano? Kung ang host ay makakapagsara ng underground na casino, alisin ang salot ng lipunan, hindi lamang makakakuha ng gantimpala sa buhay, kundi makakapag-unlock din ng AI teknolohiya na malaking pakete. Ginoo, hay, agad na isara ang underground na casino. Mahal na Ginoo. Maraming kita ngayong buwan, mula sa boss. Hindi. Sino ang boss dito ngayon? Bantayan ang binata. Huwag na huwag siyang papayagang humawak ng pag-aaral. Iba pa. Kung ano ang gusto niyang gawin, hayaan na lang siya. Basta't huwag lang siyang mag-aral. Aayusin ko na ang tao para isara ito. Guna. Binabati kita, host. Isara ang mga masasamang industriya. Ililigtas ang libu-libong pamilya. Gantimpala, 1-0 araw na dagdag sa buhay. Kasabay nito, may unlock ang top-tier na computer technology package. Matutunan ang buong serye ng kaalaman sa network programming. Suksiyaoya, umuwi ka na kasama ko. Sama ka sa bahay ko. Sino ka? Ayaw niyang sumama sa'yo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sino ka para makialam? Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako ay bahagi ng Chengang. Ano, natatakot ka na ba? Paano ko ba alam? May ganito palang tao sa Chengang. Ikaw gusto mo ng laban. Naglakas loob kang hindi igalang ang binata ng Chengang. Kung may magtangkang magpanggap na tao ng Chengang muli, papangyarihin kung hindi ka na makapagsalita sa buong buhay mo. Huwag na nilang pumasok dito mula ngayon. Ginoo. Ang host ay nagligtas ng magandang babae, at pinalayas pa ang masasamang kabataan. Nagpapalaganap ng positibong enerhiya. Gantimpala, 24 oras na buhay. Huwag mong pakialaman ang tungkol sa akin. Talagang hindi ko inaasahan ito. Karaniwan sa paaralan, ang pinakamagandang babae sa IFI na kayang hawakan ang lahat. May ganito rin palang bahagi. Chengang, bakit ganito na ang itsura mo? Ito, hindi ba bakasyon ito? Ayaw akong pag-aralin ng tatay ko. Ipinadala ako dito sa bayan na ito. Di na nakakagulat na anak ng mafia ka. Sa totoo lang, tingnan mo, gwapo ka rin pala. Bakit nakangiti ka? Yung kanina, yun ba ang kapatid mong babae? Maaga kaming naulila sa magulang namin. 2 lang kaming magkasama. Kahit na 1 taon lang ang agwat namin. Ngunit simula pagkabata, mahina ang kanyang katawan. Mayroon siyang Mediterranean anemia. Noong una, napakamaayos niya. Mula nang bumalik siya mula sa ospital. Parang nagbago na siya. Bawat araw, naglalaro na lang siya ng mga laro. At nakikisama sa mga taong hindi kaaya-aya. Na hindi naman dapat kasama. Palagi akong nasa paaralan. Ako ang hindi nag-alaga ng maayos sa kanya. Noong nakaraan, binigyan ako ng sistema ng pakete ng teknolohiya sa paggawa ng gamot. Siguro maaari kong subukan. Tingnan kung kaya kong makagawa ng gamot na makakatulong sa paggaling niya. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong dahil sa sakit, kaya siya naging ganito. Lang. Ipasa mo na sa akin. Ikaw, sa susunod. Ano man ang mangyari. Huwag kang pumasok. CJ. Sige na. Tongzi. Ayon sa kasalukuyang mga gamot, na maaaring gumawa ng gamot para sa Mediterranean anemia. Mabuting host, kailangan mo lamang ilagay ang mga gamot sa sistema. Otomatikong tutulong ang sistema sa iyong pagsasama. Ngunit ang kasalukuyang mga gamot ay hindi makagagamot ng sakit na ito. Maaari lamang itong magbigay ng lunas. Sige, naiintindihan ko na. Ayos lang. Tao. Ganyan kakabilis gumawa ng gamot. Basta may mga sangkap. Maaari kong pagsamahin agad. Dahan-dahan lang. Masakit. Anong ginagawa nito? Si Chengang, hindi naman siguro. Hindi. Isa siyang tao na hindi kayang manakit ng iba. Siguradong nag-iisip lang ako ng labis. Huwag kang gumalaw. Magtiis ka sandali. Dahan-dahan. Masakit. Ate, may sakit ba siya? Sadyang pinipilit akong inumin yan. Chengang, anong ginawa mo sa kapatid ko? Ako. Nagtatrabaho ako sa sakit. May ganyan bang paraan ng pagpapagaling? Tumigil. Hindi. Alam mo, gaano ko pinilit para mapainom sa'yo yung gamot ng ate mo?
Gaano ako nagsumikap, alam mo ba? Tingnan mo siya ngayon. Sana sinabi mo na lang agad. Shengang. Talaga namang magaling kang magpagaling ng tao. Sobrang lakas ng loob ko sa pagsasalita. Hindi ko na nga nararamdaman ang pagod. Huwag kang magsalita. Kasing matigas ng ulo ng kapatid mo. Parang pinapatay na baboy lang ang pag-inom ng gamot. Naipadala na sa iyo ang reseta. Pagkatapos nito, sundin mo lang ang reseta na ito para sa gamot. Mga sangkap ay pangkaraniwan lang. Mas mura ito kaysa sa dati mong gastos. Talaga? Kaya ba? Hindi na kailangan gawin pa yun. Yung paggamot na nagkakahalaga ng ilang libong piso kada beses. Hindi mo na kailangan. Pero, ito, maaari lang nitong pansamantalang mapawi ang sakit. Pansamantala lang, hindi pang matagalan. Huwag kang mag-alala. Tutuloy pa rin ako sa pag-aaral. Para tuluyang magamot ang sakit mo. Yung nga. Kailangan mo pang mag-ehersisyo ng mas mabuti. Kapag nagbakasyon ka, pumunta ka sa resort at hanapin mo ako. Ituturo ko sa iyo ang ilang mga pangunahing kasanayan sa martial arts, para sa kalusugan at lakas. Shengang. Salamat sa iyo. Tulad ng sakit ni Xiaoya, ito ay lokal na uri. Maraming pamilya dito. Kaya't nahihirapan sila. Kailangan nilang gumastos ng maraming pera bawat buwan. Kung hindi dahil sa iyo sa pagkakataong ito. Ang pagtulong sa isa ay pagtulong sa lahat. Mas marami pang matutulungan. Siguradong bibigyan din ng sistema ng buhay at gantimpala. Ganito na lang. Dinala mo ang mga tao na may parehong sitwasyon. Sa resort para hanapin ako. Libre akong tumutulong sa kanila sa pagsusuri at gamot. Ginoo, talaga bang gagawin nating klinika ang resort? At libre pa? Siyempre. Mas maraming mabuting gawa, mas mahahabang buhay. Ang pagkakaloob ng libreng konsultasyon ay nagdadala ng init ng pagmamahal. Sa malasakit, pinangangalagaan ang kalusugan at nagdadala ng init ng pagmamahal sa pamamagitan ng libreng konsultasyon. Halika. Tita. Kumain ka muna ng gamot na ito pag-uwi mo. Kung walang problema, sundin mo ang reseta para sa gamot. Kung may problema, maaari kang lumapit anumang oras. Hindi. Itong gamot. Talagang walang bayad. Siyempre, walang singil. Kung sa tingin mo ay maganda. Tulungan mo akong magdala ng mas maraming tao. Siyempre, siyempre. Salamat ah. Salamat ah. Salamat ah. Sa loob ng isang araw, matagumpay na naipagamot ang 28 pasyente. Napakalaking kabutihan. Gantimpala, 28 araw na buhay. Maaaring pagsamahin ang teknolohiyang AI at bioteknolohiya. Nakamit ang makabagong malaking regalo. Teorya ng molekular na makina at paunang aplikasyon. Molekular na makina. Hindi ba't nangangahulugan ito? Na maaari itong direktang pumasok sa katawan upang ayusin ang mga nasirang organo. Palitan ang mga selulang cancer. Kahit na, maging ang pag-aayos ng mga depekto sa gene. Ngunit ang teknolohiya ay nangangailangan ng malawak na akademikong pagkilala, kasama ang mga feedback mula sa klinikal na datos, upang mapabilis ang pag-ulit at pag-upgrade. Mangyaring aktibong ipakalat, itulong ang pag-unlad ng teknolohiya. Pagsasama. Original. Bawal repost. Ipadala. May ganitong bagay. Ang malamig na kapatid na babae. Hindi ba't magkakaroon na ng pag-asa? Diyos ko. Ito ay tiyak na isa sa mga pinakamahalagang nangyari sa nakaraang 50 taon. Batayan ng gene engineering. Misteryosong iskolar na si Donggang. Ay kasaysayan ng pag-unlad misteryosong iskolar na si Donggang unang ipinakilala ang konsepto ng molecular machines. Ay kasaysayan ng pag-unlad ipinakilala ang revolusyonaryong ideya ng gene therapy. Ipinakilala ang revolusyonaryong ideya ng gene therapy. Molecular machines. Ay susi sa hinaharap ng medisina. Talagang may batayan ang papel na ito. Hanapin mo ang taong ito na si Donggang. Gawin ang lahat ng makakaya para mahanap siya. Kailangan kong makuha ang prioridad sa pakikipagtulungan sa teknolohiyang ito. Kung makakabili ako ng teknolohiyang ito. Sa oras na iyon karangalan, yaman, Su Qingling. Lahat ito ay akin. Tatay, ako ay estudyante ng biology. Mas madali makipag-ugnayan sa sales. Ako ang bahala sa proyektong ito. CJ, ikaw ang bahala sa pagsubaybay sa proyektong ito.
Ang i-address ng propesor na si Donggang. Dito lang. Ito. Bakit napakalapit nito sa kasino ng pamilya Chen? Kumapit ka. Tumayo ng tuwid. Sa ilalim ng liwanag ng araw, nanggugulo sa batang babae. Siguradong tao ng grupo ni Chen iyon. Bitawan mo siya. Guru Gyu. Chen Gang. CJ, pagganap sa kompetisyon, akala ko nagbago ka na. Hindi ko inasahan na nandito ka pa at nananakit sa batang babae. Ikaw Ano bang iniisip mo? Aking guro. Kakausap lang niya sa akin tungkol sa pagsasanay. Walang galang. Ito ay aking guro. Guru Gyu. Guru Gyu, na-injure po ang pulso ninyo. Titingnan ko po. Ikaw. Itong kalyo. Tiyak na nabuo ito dahil sa matagal na paghawak ng baril. Ang guro ko ay isang dalubhasang manggagamot. Hindi lang siya nakapagpapagaling, kundi may mahika rin sa kanyang mga kamay. At saka, libre ang pagpapagamot. Tingnan mo, ngayon, sarado na ang mga resort. Ginagamit na lang para sa pagpapagamot. Talaga, magaling ka. Ano nang ginagawa mo rito? Siyempre, kasalanan ng tatay ko. Siya ang nag-ayos para makapunta ako. Ayos, kasama ba sa pagsara niya ang mga kasino? Siguradong nakarinig si Chen Bang. Pinadala si Chen Gang para maglinis. Sana nakapaghintay pa tayo ng kaunti. Guru Gu, anong ginagawa mo dito sa Suzhou? Ako. Pag-aaral sa bakasyon. Hindi ba't naghahanap ka ng matutuluyan? Dito ka na lang sa akin tumira. Libre. Tara. Wala nang masyadong problema. Pakiusap, ipadala mo ang gamot sa tito at tita. Mag-aaral ako tungkol sa molecular machines. CJ. Ginoo, nakahanda na ang mga materyales na hinihingi ninyo. Naglaan pa ako ng isa pang kopya. Salamat sa iyong pagsisikap. Sige, magpatuloy ka na. Tungko. Bumuo ng molecular machine manufacturing machine. Sige po, pakiusapan ang host na sundin ang ipinapakita sa larawan. Ilalagay ang mga bahagi sa tamang posisyon. Tutulungan ka ng sistemang ito na mag-assemble. Ay nako. Ang bilis naman. Sa ganitong bilis, sa isang araw, marami na sana tayong magagawa. Molekular na makina. Host? Magpakatatag ka at subukan mo ngayong araw. Wangshu, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't si Chen Gang ito? Si Chen, ang binata. Bakit hindi ka na makasabay sa lungsod? Tumakbo sa mga liblib na lugar. Upang maranasan ang buhay. Nandito ang libreng konsultasyon. Mangyaring umalis ang mga hindi otorisado. Libreng konsultasyon. Ikaw lang. Guro, linisin. Talagang hindi ko inasahan. Kayong dalawa. Na sumama sa kalokohan nitong gago. Kamag-anak na si Wangshu. Pakipansin ang iyong posisyon. CJ. Mga magulang at kababayan. Marahil ay hindi pa ninyo alam. Tunay na pagkakakilanlan ni Dr. Chen na ito, ha? Siya ang kilalang leader ng Chen Gang, ang pinuno. Chen Gang. Siya yung nang-agaw sa teritoryo namin, si Chen Gang. Sabi ko, bakit ang bait niya? Dumiretso dito para magpagamot ng libre. Naku, parang kuning sumasagot sa manok. Hinahanap mo ako. Para lang sabihin ito. Hinahanap kita. Karapat-dapat ka ba? Pumunta ako para hanapin si Professor Donggang. Hindi ko inasahan. Sino ang mag-aakala na makikita kita dito? Nagpapanggap na isang manggagamot sa gubat na nagbebenta ng peking gamot. Hindi namin kinakain ang kanyang mapanirang gamot. Tama, hindi namin tinatanggap ang mga taong mula sa Chen Bang. Tumalikod kayo sa Suzhou. Wangshu, muling ka na namang naglagay. Anong brand ng enema ang gamit mo? Buksan ang bibig at sisipain ko. Ikaw. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Ikaw ang may gawa niyan. Hihintayin ko si Professor Donggang. At ang makina ng molekular. At saka ka-arestuhin. Sana sa susunod. Huwag kang magsisi. Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko kaagad ikaw inayos. Pumunta ka at hanapin siya. Tao, huliin mo itong sinungaling na nagbebenta ng peking gamot. Huliin mo siya. May mga gang na nanakit. Tumawag ng pulis. Nakita mo ba? Kahit ang mga taga-baryo ay nasa panig ko. Yung dalawang butas sa ilalim ng iyong kilay. Talagang ginagamit mo para huminga, di ba? Ang sakit ng kapatid kong babae ay gumaling dahil sa gamot ni Chen Gang. Mga kababayan,
Kung talagang may problema ang kanyang gamot, hindi na kayo babalik dito. Tama ba? Totoo nga, baka gusto tayong bilhin ito. Para madaling makuha, nahanap na ang molekular na makina. Ito ang tanging molekular na makina na gumagawa. Bakit kalahati pa lang ang naipon? Nasa professor siya. Kahit magkano pa, susuportahan ko. Hayaan mong tapusin ng professor ang natitirang bahagi. Wala, hindi mo nakita si professor. Walang silbi ang mga bagay na ito. Kalahati lang ang nagawa ng makina. Sigurado akong nandito rin si professor. Guru Gyu. Siguradong si Guru Gyu. Guru Gyu. Ako ang nagkamali at hindi nakilala ang galing mo. Ikaw siguro si Professor Donggang, di ba? Ako ay representante mula sa Novartis Bio. Iniimbitahan ka naming sumali sa aming Iki Ampersand department. Magkano? Magandang usapan. Kung mayroon kang ibang hiling, sabihin mo lang. Ang kumpanya namin ay isang multinational na pharmaceutical company. Mayroon kaming makabagong teknolohiya at mga eksperto. Matutulungan namin kayo, guro. Si Wang Shu. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Ngunit ang molekular na makina na ito. Hindi ko ito ginawa. Ano? King. Ikaw ba ito? Si Chen Gang. Hindi lamang siya nagbibigay ng libreng konsultasyon dito. Nagsasaliksik din siya ng paggawa ng molecular machines. Ano? Ikaw. Paano posible na ikaw? Mukhang hindi maganda ang investigasyon ng inyong Novartis. Tungkol sa negosyo. Kahit ang pangunahing tao ay hindi nyo alam. Nandito pa kayo at nag-aasta. Tama. Ako nga ang nag-post sa internet. Tungkol sa papel ng mga molekular na makina. Professor Donggang. Talagang malaki ang iyong progreso noong nakaraang semestre. Ngunit ang mga pinakabagong pananaliksik sa larangan ng biolohiya. Guru Gyu. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nangluloko. Tingnan mo ang bahagi na iyon. Inayos ko na ito ng maaga. Batay sa formula sa papel. Maaaring mapataas ang performance ng makina ng 17.8%. Totoo, ito ang prinsipyo. Kailangan kong agad sabihin kay Academician Lee. Dapat mapanatili ang teknolohiyang ito sa bansa. Paumanhin. Medyo sumigaw lang ako kanina. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ngunit iminumungkahi ko na mas mabuti kung makikipagtulungan ka sa amin. Sa ganitong paraan, tiyak nakikita ka. Ay, expound mo. Basta't makikipagtulungan ka sa amin. Pumirma ng kontrata. Bibigyan kita ng 50 milyong. Sa oras na iyon, gagamitin ko ang aming mga mapagkukunan sa ibang bansa upang tulungan kang makipagkumpetensya sa mga premyo sa ibang bansa. Ngunit, kailangan mong lumahok sa ngalan ng aming kumpanya. Totoo ba? Ang ganda naman. Ang marunong makilala sa sitwasyon ay isang henyo. Ngunit tumatanggi ako. Ako si John G. Ikaw ay walang silbi, at alam ang takbo ng panahon. Sinong nagmamaliit sa akin? Hindi mo na kailangang magpanggap pa. Nandito ka na nga. Nagsasagawa ka na naman ng palabas. Magpapalabas ka lang ng papel, ayos na ba? Kalahati pa lang ang ginawa ng makina. Ibalik mo ito sa akin. Marami tayong talento sa Novartis. Gagawin mo ba? Wang Shu, akala mo ba wala ng batas? Hindi ba't ito ay pang-aagaw? Bakit ang taas ng loob mo? Para siyang isang walang modo at tamad. Tumigil kayong lahat. Ginoong Lee. Ang teknolohiyang ito ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Ito rin ang susi sa pag-unlad ng medisina. Huwag itong ipakalat sa ibang bansa. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Akademiko Lee. Ang teknolohiyang ito, siguradong hindi ko ito ibebenta sa mga ganitong tao. Ikaw, ay. Ang teknolohiyang ito, sa kasalukuyan ay nasa yugto ng eksperimento at pagbuo pa ako. Kaya pala ito ang tunay na walang hiya. Akala namin hindi kami makakabili ng gamot. Hindi namin magagamot ang sakit. Lahat ito dahil sa walang hiya. Ikaw. Umalis ka. Si Ilchi, Shen, kami ang may kasalanan. Hindi kami dapat nakinig sa taong walang puso. Kami, walang anuman. Tama, hindi ko nga sinabi sa inyo. Ang aking tunay na pagkatao. Ay, tama, ako nga si Chen Bang Xiaoye. Ang pagkataong ito. Hindi ko kailanman itinanggi. Ngunit pinapangako ko sa inyo. Kami, ang pamilya namin, Chen. Hindi namin gagamitin ang anumang hindi tamang paraan para agawin ang inyong lupa. Dahil sa lupaing ito, may mga taong nais kong protektahan. Ako ay makakapagsaksi. Simula nang dumating si Chen Gang sa aming bayan, isinarado na ang casino resort. Maliban sa libreng medical mission para sa lahat, wala na talaga akong ibang plano. Alam ko, lahat kayo ay nag-aalala tungkol sa lupa. Mag-alala kayo. Magsusulong ako agad ng isang patas. Makatarungang plano. Kahit na ito ay tungkol sa kooperatibong pag-unlad o kabayaran. Tiyak na bibigyan natin ang lahat ng maayos na ayos. At kasiya siyang sagot.
CJ, hindi na maaga. Lahat. Pwede na kayong umuwi. Hindi ko akalain na ikaw pala si Dinggang. Nakaraang kompetisyon. Napakalalim ng impresyon ko sa iyo. Ikaw ay isa sa mga napakabihirang talento sa aking puso. Ginoong Lee. Sobra po ang inyong papuri. Dumating po kayo ngayon. Para sa mga molekular na makina, di ba? Ako ay kumakatawan sa Akademya ng Siyensya ng Bansa. Formal kitang inaanyayahan. Nais naming makipagtulungan sa iyo ng malalim. Upang sama-samang paunlarin ang teknolohiya ng molekular na makina. At ilapat ito sa pangkalusugang pangkalahatan. Tungkol naman sa pondo. Tutulungan kitang makakuha. Ikinararangal kong makipagtulungan sa Akademya ng Agham. Nagpasya ako. Naialay ang teknolohiyang ito sa bansa, nang walang kapalit. Totoo ba ito? Ngunit, mayroon akong isang kondisyon, na nais kong maging unang gamitin ito. Mga tao dito ang dapat unahin. Hayaan ang lupain na ito, at ang mga tao dito. Ang unang makinabang, maayos, napakawalang alam. Napaka may pagmamahal sa bayan. Sang-ayon ako sa iyo. Binabati ang host. Hindi lamang niya matagumpay na pinanatili ang kanyang mga natamo sa teknolohiya, kundi ibinahagi rin ang mga ito sa bansa. Para sa kapakanan ng buong bayan, gantimpalaan ang host ng 60 araw na buhay. Gantimpalaan ang host ng kasanayan sa akupunktura. Kaya sa susunod, hindi ba't nagiging Diyos na medisina na? Sana'y makapagpasakit kay Wang Shu. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang gantimpala. Ginoong Lee. Ginawa ko na ang lahat. Ginoong Lee, tungkol sa sakit na ito. Professor Zhang, kailangan mong mag-isip ng solusyon. Matagal na tayong magkaibigan. Kung meron lang paraan, hindi ko sana masasabi ang ganito. Sinasabihan ko na siyang magpahinga ng maayos. Laging nasa laboratory. Makakadagdag lang sa kanyang sakit. Kaya kong magpagaling. Matagal nang nakabagal ang sakit ni Professor Lee. Noon ay hindi pa ito seryoso. Ngunit dahil sa labis na pagod, nagdulot ito ng paglala ng sakit. Ang kanyang mga sintomas ay narito. Kapag tinaga ang puntong ito, tiyak na makakabuti. Ano bang sinasabi mo? Ang bawat punto sa katawan ay napakahalaga. Paano mo naman maaring basta-basta na lang itaga? Shen Gang, delikado ang pag-iniksyon. Mas mabuting uminom ng gamot at mag-conservative treatment. Hindi pwede. Kahit anong gamot, western man o traditional, wala nang magagawa. Bakit hindi subukan? Hindi rin pwede. Huwag na nating pag-usapan ang iba. Makakasala rin tayo sa hospital rules kung ganito. Kapag tinurok na ito, kung sakaling magkaproblema si Director Lee, walang makakapag ako ng responsibilidad niyan. Ako ang bahala. Naniniwala siguro Gu sa akin. Nakita mo rin, di ba? Sa mga nakaraang araw, talagang nakatulong ako sa maraming taga-baryo. Mas mabuti na iyon kaysa wala akong ginawa. Kaya ganito, kailangan niyong pumirma ng disclaimer. Pipirma ako. Ginoong Lee. Sabi ko na huwag basta-basta mag-iniksyon sa mga akupoy. Hindi niyo ako pinakinggan. Hindi ko dapat kayo pinagkatiwalaan. Anong gagawin natin kay Ginoong Lee ngayon? Hindi ako. Itong kagamitan. May problema ba? Professor Zhang, ito ay. Ang lahat ng mga palatandaan ng buhay ay unti-unting bumabalik. Talagang isang himala ito. Totoo ba? Normal ang lahat ng ulat ng datos. Ako ay nagtrabaho sa medisina ng mahigit sa 10 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kamanghamanghang pamamaraan ng karayom. Isang tusok lang. Maaari ng ganap na gamutin ang ganitong manlang sakit. Ikaw talaga ay parang isang Diyos ng medisina. Ginoong Lee, kumusta ang pakiramdam mo? Sa tingin ko, mas madali na akong huminga. Mas naging maayos na ito. Ang sakit mo. Nagawa ng batang ito na magpagaling. Totoo ba ito? Para sa isang siyentipikong tulad mo, ikinagagala kong naligtas kita. Kaninang, akala ko mali ang aking paghuhusga sa'yo. Halos maantala ang paggamot. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Huwag mong ikabahala. Gaya mo na tao. Sa susunod, mas magpapakonsulta pa ako sa'yo. Binabati ang host. Matagumpay na nailigtas ang isang siyentipikong eksperto.
At nakamit ang paghanga ng mga eksperto sa medisina. Gantimpala, isang masarap na recipe. Recipe? Ano ba to? Ang recipe na ito ay maaaring pagsamahin sa pharmacology. Mas pinahusay ang epekto pagkatapos ng pagsasama. Kaya pala itong pagsamahin. Siyempre, pagsasamahin. Ayos, tapos na ang pagsasama. Nabuo na ang universal na resipe. Ang resiping ito ay may bisa sa kalusugan at pagpapagaling. Napakabuti. Ngayon, ang pagkain sa resort ay maaaring upgrade. Putang ina mo. Inilabas mo pa ang kasino ko. Bakasyon. Resort. Wala na rin. Wala na rin. Ngayon, andito na ang binata. Nagsasagawa ng libreng konsultasyon. Nag-aaral ng medikal na libro. Muli na namang libro. Yung lupa naman. Lupa. Hindi na banggit ni Ginoo. Hindi nga. Bakit hindi ka namamatay? Ano pa ang ginawa niya? Magsalita ka na. Wala. Walang anuman. Kasi kasama ang mga kapatid na babae ng susabayan. Sobrang lapit nila, lalo na yung isa. Lalo na si Su Qingling. Tamad, pinapunta ko siyang mag-ani ng lupa. Para magpakitang gilas. Akala niya ang negosyo ko ay charity. Dapat noon pa siyang pinalitan ng baboy ang utak. Dahil sa isang babae. Ni hindi na niya iningatan ang sariling pinagmulan. Ang dangal ng pamilya Chen. Hindi dapat masira ng isang taong umiibig. Lumapit ka. Guro, may masamang balita. Nawala ang kapatid ko. Nawala ang kapatid ko. Huwag mag-alala, dahan-dahan lang. Ano ang ibig mong sabihin na nawala? Nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Kalahati ng bayan, nahanap ko na. Sa oras na ito, dapat ay umuwi na siya. Ngayon, hindi ko na siya matawagan. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hayaan mo ring maghanap si Haije. Haije. Pinaalam mo sa mga kapatid. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Si Miss Su Qingling ay nasa isang napakaligtas na lugar ngayon. Anong ibig mong sabihin dito? Ito ay ayon sa kagustuhan ng boss. Ang boss ay para sa iyong kabutihan din. Sabi ng boss. Kung gusto mong malaman kung nasaan si Miss Su Qingling, kailangan mo lang akong talunin. Sira ulo ba kayo? Nasa isang lipunang may batas na tayo. Bakit pa kayo naglalaro ng ganito? Patawad, Ginoo. Hindi pwede. Ang magtago lang ay hindi solusyon. Si Aoya, ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin at sa kapatid mo. Ano ang magagawa ko? Guro, ang galing-galing mo. Sige na, ikaw na. Hindi ko kayang makipaglaban. Pero kaya kitang turuan. Makinig ka at sundin mo. Subukan mo. Lumapit ng tahimik. Alok ang pulso at harangan. Nagtagumpay ka. Sa ibabang bahagi, sa ibabang bahagi. Ay, lock siya, lock siya. Suot, Ginoo. Naubos na ako. Dadalahin ko kayo. Hanapin si Ginoong Su Qingling. Matagumpay na pagtuturo ng host. Panatilihin ang katarungan. Nakakuha ng gantimpala sa buhay na 30 araw. Natagpuan ang host. Gagamitin ang kasanayan sa pagtuturo ng laban sa tamang daan. Siyang labis na nasisiyahan ang sistemang ito. Nagpa siya na bigyan ang host ng malaking pakete ng kaalaman sa inhinyeriyang pangkalikasan. Nandito si Yangi. Su. Nasaan ka? Niloloko mo ako. Paano ako mangahas ng wala ang Ginoo? Dinala ko lang si Yangi. Su dito. Naghanda rin ako ng pagkain at tubig. Hindi ko rin alam kung paano siya nawala. Sana hindi ikaw. Kung hindi, ano na ang gagawin ngayon? Ang kapatid kong babae. Wala siyang panganib, di ba? Maaari tayong humingi ng tulong kay Gurugu. Novartis Biopharmaceuticals. Klaseng Chen Gang. Anong kailangan mo sa ganitong oras? Gurugu, ikaw na lang ang makakatulong sa amin ngayon. Alam ko,
Hindi ka lang basta guro. Tinatawag mo na akong guro. Kung hindi ako guro, sino ba? Nasa kamay mo. May baril. Sige na, wag nang magsalita. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Su Qingling ay nakidnap. Maaari mo ba akong tulungan na hanapin siya? Ano? Hindi mo ba sinabi ng malinaw? Anong nangyari? Sino ang kumuha sa kanya? Tungkol dito. Dapat sana. Siya ang tao ng tatay ko. Pero pagdating namin sa lugar, wala na siya. Share mo ang lokasyon mo sa akin. At ikaw din. Huling beses na nakita ko si Su Qingling at ang lokasyon niya. Lugar. Ibigay mo na ang lahat ng detalye. CJ. Yung matandang yun. Totoong nakatulong siya sa akin. Kung hindi niya nauna kang nailigtas. Paano ko magagawa? Na napakadali. Na mahuli ka. Wang Shu. Ano ang gusto mong gawin? King. Huwag kang matakot. Ito. Mas mabuti ito kaysa sa sirang bodega, di ba? At saka, nakalabas na ang mga tao. Lahat sila ay naalis na. Umalis ka. Huwag kang lumapit. Huwag kang umabante ng sobra. Bitawan mo siya. Wang Shu, alam ko. Gusto mo lang. Ang prinsipyo ng paggawa ng molecular machine. Nandito ang kumpletong bersyon. Pinakawalan mo si King. Ngayon ay sayo na siya. Akala mo ba ako bobo? Totoo ba yan o peke? Totoo o peke? Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Ikabit mo na ito. Buksan mo, ipakita ko sayo. Mas maganda kung ganito. Ilalagay mo si King. Suriin mo sarili mo. Kasi ito naman ang teritoryo mo. Hindi rin tayo makakatakas. Tara. Aba. Bakit dati? Dati hindi ka ba matibay? Bakit? Ngayon parang nagiging banal ka na. Shengang. Ngayon. Sasama ko kayo. Papatayin mo na. Papatayin mo na. Huwag kang gagalaw, pulis. Ikaw ay sangkot sa kidnapping at iligal na pagkakulong. Sadyang pananakit. Ngayon, ibaba mo na ang armas. Kasuklam-suklam. Nakatakas siya palabas. Nasaktan ko ba kita? Hindi naman kita tinutukso. Huwag kang ganyan, Chen Xiao. Anong mali? Ayos naman ako. Chen Xiao, pasensya na. Yun lang. Boss siya. Pinapabalik ka. Talaga namang, kailangan ko nang bumalik. Wala akong nakita. Wala akong nakita kahit ano. Ikaw, lalong nagiging walang modo ngayon. Batas, tinawag mo ang tao para kidnapin. Nagsasalita ba ng batas si Suking kapag malamig siya? Kidnap ba yon sa akin? Hindi yon. Hindi ba tayo ngayon, sino ang tatay? Alam mo ba, sinamantala ni Wang Shuo ang pagkakataon at dinala siya. Muntik na tayong magkaproblema. Anong iniisip mo buong araw? Ano bang gusto kong gawin? Gusto kong bumalik ka sa tamang landas. Magandang magtagumpay. Tingnan mo kung anong itsura mo ngayon. Para sa isang babae. Para sa ilang sirang libro. Ayaw mo na ba? Kung papayagan mo akong bumalik, para lang sabihin ito. Sandali. CJ. Dahil tinanggal mo ang paraan. Para kumita. Basta makapagbigay ka ng kita sa resort. Hindi na kita papayagang makipaglaban. Anong libro ang gusto mong basahin? Anong libro ang gusto kong basahin para sa iyo? Tutu. Ang salita ng isang Ginoo. Mahihirapan ang mga kabayo na habulin ito. Ayos.
Nakatanggap ng balita si Wang Xiao. Nailigtas ni Chen Gang si Director Li. Ngayon ay nasa. Chen Gang. Hayaan kitang mag-enjoy ng 2 araw pa. Hindi magtatagal. Pipilitin kong magmakaawa kayong lahat sa Chen Gang, na lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni King ngayon. Paghihiwalay ng langis at tubig. Hello. King, may oras ka ba mamaya? Kumain tayo. Saktong-sakto. May magandang balita akong sasabihin sa'yo. Mamaya. Pasensya na. Medyo abala ako ngayong gabi. King, malamig. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Hindi ka pa ba darating para mag-ayos? Huwag na munang pag-usapan. Medyo abala ako dito. Sige, tatawagan na kita ulit ah. Nasaan si King? Bakit may nagpapasugod pa sa kanya? Kuya, hi. Siya sa atin mo. Nasaan si King? Naintindihan ko. Ito lang ang mga pinggan. Hindi pa rin nila nalilinis ng maayos. Nasa kolehiyo ka pa. Hindi mo nga alam ang trabaho. Kakausap ko lang. Sino ang nag-utos sa'yo na makipagtalo? Wala na bang mga alituntunin? Chen Gang. King. Anong ginagawa mo dito? May mga problema talaga. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Sobra na ang natulungan mo sa akin. Ngayon, ang sakit ni Xiaoya. Halos hindi na kailangan gumastos. Pero kailangan ko pa rin kumita para sa tuition ko. Hindi naman kailangan ganito. Magtiis dito, di ba? Talon. Ikaw, batang may mahabang buhok. Sino ka ba? Dito ka pa sa pag-aaway at pang-aakit. Gusto mo pang dalhin ang aking waitress. Akala mo ba patay na ako? Si Zuli, di ba? Lahat ng waitress dito sa kusina ay sa akin. Itong restaurant na ito ay sa akin pa rin. Ngayon din. Patawag ang namamahala sa restaurant. Ikaw, gusto mo pang tawagin ang chef. Alam mo ba? Ang chef ay boyfriend ko. Lahat ng sinasabi ko ay sinusunod niya. Gusto kong makita kung sino talaga ang pinakikinggan niya. Kung sino talaga ang pinakikinggan niya. Mahal, halika dito muna. May gulo sa kusina. Dali, pumunta ka dito. Pwede kitang sabihin na ang chef ng restaurant ay isang chef na pinili at inupahan ng mahal. Kahit ang manager namin ay kailangan siyang bigyan ng kaunting respeto. Ngayon tapos ka na. Kaya pabilisin mo na siya. Gusto kong makita. Sino ba talaga ang tapos na? Sino ang nagkakalat sa aking kusina? Nandito ka na. Pinasunod ko ang mga waiter para gumawa ng trabaho. Hayaan mo na itong batang may dilaw na buhok na ito na mang-away. Sino ang nagpasok sa kanya dito? Akala mo ba ako ay isang karinderya sa kalsada? Iniutos ko sa'yo. Mag-sorry ka agad sa kanya. At lumayas ka sa kusina ko. Magaling kang magsalita ng Chinese. Bakit ka nakadamit na parang Hapon? Ihinto mo ang iyong maruming kamay. Ito ay mula sa Japan. Tunay na damit ng mga produkto. Paano ka pa nagiging mapagpanggap sa banyaga? Talaga namang parang pagong na tumitingin sa salamin ka. Mukha kang pawikan. Narito na ang manager natin. Maghintay kayo na ayusin. Bakit kayo maingay dito? Ginoong hi. Ang taong ito ay hindi lang nagkakagulo sa kusina, kundi pinapabagsak din kami. Ginoo. Bakit kayo nandito sa tindahan? Ano? Siya ang may-ari ng Chen. At ano kung siya ang may-ari? Ang operasyon ng restaurant ay nakasalalay sa aking husay sa pagluluto. Kung wala ako, walang kwenta itong restaurant. Kahit pa magsara ang restaurant, hindi ko rin papayagan na manakit ng empleyado, na manatili sa aking restaurant. Umalis ka. Naiintindihan, Ginoo. Kayo dalawa ay tinanggal sa trabaho. May tao, isalampak nyo na. Magaling ang pagkakagawa. Dapat sana nilang pinakawalan noon pa. Mga taong mapagmataas at walang alam. Tama. Binabati kita, host. Sa pagtatanggol sa makabansang hustisya, tumaas ang iyong buhay ng 20 oras. Isang misteryosong regalo ng gantimpala. May gantimpala kang makukuha dito. Bilis buksan mo at tingnan kung ano ang nasa loob. Binabati kita, tagapagbigay. Ngayon ang tagapagbigay, maaaring pagsamahin ang anumang kasanayan. Halimbawa, ang biolohiya at parmasya ay pagsamahin. Kayang-gayong pagalingin ang lahat ng mahihirap na sakit. Chen Gang. Salamat sa'yo. Muling nakatulong ka sa akin.
Walang anuman sa susunod. Huwag ka nang magtrabaho ng ganito kahirap. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Kung ikaw ay nasaktan, masasaktan din ako. Ginoo, kaya, ang restaurant mo lang ngayon. Ay si Sukingling na ang mamahala. Ako. Hindi pwede. Ang bigat ng responsibilidad na ito. Sa restaurant. Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ganyan. Para makapagpatuloy ka pa ring magtrabaho at kumita. Apo, aalis na ako. Sige na. Ngayon, may oras ka na bang kumain kasama ko? Sige, kain tayo na. CJ. Walang masyadong tao kahit alas na ng hapunan. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Ako ang hindi marunong mag-manage ng restaurant. Ayos lang, hindi ka kasalanan nito. Noon. Ang pagkaing hapon ay pirma ng restaurant. Ngayon, nagpalit tayo ng chef. Wala na ang dating lasa. Walang anuman. Maaari tayong lumikha ng mga bagong putahe. Halika, ituturo ko sa iyo. Tingzi. Tulungan mo akong kunin ang recipe ng Universal na lutong pakete. Sa wakas, idagdag mo na lang ang isang kutsara ng aking sikretong pampalasa. Baw. Masarap na matagal na nilutong sabaw. Tapos na ito. Tikman mo. Grabe naman. Ang sarap ng luto mong sabaw na ito. Tikman mo rin. Totoo, ang sarap. Yun. Kami. Ituturing namin ito bilang aming signature dish. Ilalabas namin ngayon. CJ. Itong sira-sirang lugar na ito. Kain lang ng kain, mga maliit na ulam lang. Sa susunod, hindi na kami babalik dito. Kasalanan ko, kasalanan ko. Ako ang hindi nagplano ng maayos. Matapos namin kumain, umuwi na lang tayo, ayos ba? Magandang araw po. Naglunsad ang aming pamilya ng bagong putahe. Lalo na ang masarap na sabaw. Maaari mong tingnan ang menu. Hindi ba't pareho lang iyon? Sayang ang oras. Hindi na ako babalik muli. Maaari mong subukan muna. Ang masarap na sabaw ng aming pamilya. Libre ang lahat ng lasa, walang bayad. Tikman mo. Uminom ka ng sabaw para maginhawa. Sige na. Halika, mahal. Ang sarap ng sabaw na ito. Malasa at malapot. Pero sa pagdila, refreshing at masarap. Pakipak na rin ang isa. Dalhin ko sa bahay para matikman ng pamilya ko. Isa pang kanin. Yung sabaw na ito sa kanin ay tunay na espesyal. Sige po. Salamat sa magandang review. Isusulat ko na agad. Kailangan talaga ng magandang review para sa sobrang sarap na sabaw na ito. Sandali lang po kayo. Matagal na po kayong naghihintay ang sabaw nyo. Tunay na kakaiba ang sabaw nila. Nga, sadyang pumunta ako dito sa kalsada. Naghanda rin akong mag-uwi ng ilang piraso para inumin sa bahay. Talagang kakaiba ang lasa. Shengang, ang galing mo naman. Salamat sa iyong recipe. Kaya ganito kabenta ang tindahan natin. Siyempre, kapag ang binigay ko, malalaman mo agad kung meron o wala. Ano nang nangyayari? Ay, ano to? Bakit siya nawala ng malay? Maghiwalay kayo, kailangan ng pasyente ng hangin. Bigla ang atake sa puso. Ano ang gagawin natin? Tatawag ako ng ambulansya ngayon. Walang oras para sa ambulansya. Ganito, King King. Bigyan mo siya ng isang mangkok na sabaw. Ibigay mo sa akin ang isang mangkok na sabaw. Anong kalokohan to? Ganito na ang kalagayan niya. Paano mo pa siya papainumin ng sabaw?
Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, sino ang mananagot? Ako ang mananagot kapag may problema. Giliw. Salamat sa iyo. Pakiramdam ko ay mas mabuti na ako. Ito ay tunay na himala. Ito, ganitong bigla ang sakit. Ay kayang gamutin. Siyempre. Si Chen Gang ay nagbigay ng libreng konsultasyon dito dati. Talagang magaling siya. May dala siyang gamot. Kaya niyang gamutin ang mga chronic na sakit na dekada na. Kailangan ko ng 2 piraso. Kukuha ako ng 3. Lahat, umupo ng maayos sa inyong mga upuan. Aalis na ako mag-impact. CJ. Binabati kita, host. Matagumpay mong naligtas ang isang pasyente. At nagamit ang cooking pack upang mapabuti ang kalusugan ng daan-daang tao. Ang haba ng buhay mo ay nadagdagan ng 30 araw. Gantimpala sa host, kaalaman sa engineering. Bakit parang palala ng palala ang negosyo natin araw-araw? Ano bang ginagawa nyo? Kamakailan sa bayan? Ang negosyo ng Chen Family Resort ay napakasumikat. Ninakaw nito ang negosyo natin. Sinasabi na ang sabaw nila ay napakasarap. Anong sabaw? Hayaan mong gawin din ng chef namin. Pero, hindi marunong gumawa ang chef namin. Kung hindi marunong, magnakaw ng kaalaman. Kung talagang hindi kaya, makipagkolaborete. Kailangan mo pa ba akong turuan? Sige, gagawin ko na ito ngayon. Chen Gang. Kung hindi, ay dapat nating ihiwalay ang departamento ng pagkain at inumin. At magbukas ng mas malaking tindahan. Sa ganitong paraan, hindi lamang mas maraming bisita ang makakapag-dinner. Hindi rin maapektuhan ang pahinga ng mga tao sa lodging department. Ayos lang, pwede. Talagang akin ito. Talagang mabuting kaibigan ko ito. Kung ganon, magpapadala ako ng tao. Para hanapin ang tindahan. Sama-sama tayong gawing matagumpay ang pagkain. Alaynan. Nasaan ang boss nyo? Hello, ako ang namamahala sa departamento ng pagkain. Ano ang maitutulong ko? Gusto kong makipagtulungan sa inyong departamento ng pagkain. Oh. Paano mo gustong makipagtulungan? Tingnan mo ang maliit na lugar na ito. Mas mabuti pang isama na lang ito sa aming restaurant. Kami ang magbibigay ng lugar. Dalhin ninyo ang chef at mga pagkain. Diretso kayong sumali sa amin. Ano sa tingin mo? Maganda ang ideya mo. Sige na, diretso na lang kunin. Uy, mga kabataan. Huwag mag-alala, hindi kayo mabibigo. 500,000. 500 pondo. Pinapadala mo ba ang nagmamakaawa? Sige, magtakda kayo ng presyo. Itong tindahan ninyo. Nakasiguro na ako. Sige, ayos na. Ngayon, ikaw ah. Nakaayos na rin ako. Anong gagawin? Dalhin mo siya sa akin. Ginoo, nahanap ko na. Siya ay mula sa Kiaojiang B Catering. Kiaojiang B Catering. Kami ang Kiaojiang B Catering Group. Mahalaga sa amin ang maliit na tindahan ninyo. Ikaw ang swerte mo. Naintindihan mo bang magsalita? Naintindihan mo ba ang mga patakaran? Mag-usap tayo ng maayos. Hindi naman tayo mga gangsters. Ang sinasabi mo ba, na ang Kiaojiang B inyo ay kumakalat sa buong bansa? Bakit kayo natatakot? Malakas ang pondo ng aming grupo. Kaya kayang-kaya naming ipasara kayo dahil sa pagkain. CJ. Ipapakita ko sa'yo. Paano ko isang salita? Mapapabagsak ang kumpanya mo. Tawag ng boss. Oy, anak. Ano bang kailangan mo kay tatay? Uy, itay. Ilang pondo pa ang meron tayo sa account? Bakit mo tinatanong yan? Baka naman may ginawa na namang kalokohan ang batang to. Wala. Gusto kong bilhin ang Kiaojiang B Restaurant. Bumili. Anak. Alam ko. Kamakailan lang, ginamit mo ang departamento ng pagkain sa resort. Para kumita ng maraming negosyo. Kahit ang presyo ng kumpanya ay tumaas na. Pero ang pamilya natin, Chen, hindi kailanman nagsasagawa ng tamang negosyo. Tatay, naniniwala ka ba sa akin? Basta makuha natin ang Kiaojiang B Food Group. Pagkatapos niyan, lahat ng negosyo namin ay pabor sa amin. Totoo, lahat ay sa amin. Tiyak na lahat ay sa amin. Magtiwala ka, nasa akin ang lahat.
Sige, naniniwala ako sa anak ko. Sige na, umuwi na tayo agad. Baka maabutan tayo ng huli. Kahit ang pintuan ng kumpanya nyo, hindi nyo na mahanap. Anong ginagawa nyo? Makinig ka sa akin. Ang Kiao Jiangbi Restaurant ay nakuha na ni Chen Xiao. Ngayon, siya na ang boss. Tinanggal ka na. Impossible. Tiyak na hindi posible. Hello mga baby. Ang ibabahagi ko ngayon ay talagang walang kapalit. Tingnan nyo ang balat ko kamakailan. Hindi ba't napakaganda? Talagang dahil ito, sa pag-inom ko ng kanilang pampatanda na sabaw. Ininom ko ang sabaw. Hindi mo na kailangang gumastos para sa mga medical na beauty treatment. Nawala na ang mga tagihawat, pinong linya at mga closed condoms. Hindi ako natatakot na sabihin sa lahat. Uminom ako ng sabaw na ito. Talagang nakakapagpalakas ito ng kidney at nagbibigay ng enerhiya. Ang antas ng kasiyahan sa buhay ay talagang tumaas. Ay naku, bakit parang lahat sinasabi mo? Ang batang ito, hindi ko inasahan. Dahil lang sa isang mangkok ng sabaw mo. Nakapagpasok sa amin sa pamilya ng Chen. Sa industriya ng pagkain. Kumusta? Tatay, hindi tayo nagkamali sa landas na ito, di ba? Tama, tama. Ang galing mo. Hindi ko akalain na sa ganitong trabaho ay makakakuha ng ganitong kalaking pera. Hindi ba? Patahimik ka. Parang ayaw mong malaman ng iba na ikaw ay nasa ganitong mundo. Uminom ka na. Nagawa mo na ba ang mga bagay na inasikaso ko sa iyo noong nakaraan? Ayaw ko nang maghintay pa. Nagawa na, nakarehistro na ang kumpanya. Lahat ng kinuha ay mga eksperto sa industriya. Chen Gang. Mas mataas ang iyong akyatin. Mas masakit ang iyong pagbagsak. King, anong nangyari? Yung lumabas na ang ulat ng kita ng restaurant. Yung kita noong nakaraang buwan. Halos 3 beses ng kita noong parehong panahon noong nakaraang taon. Ang galing. Ito nga, ay nagpapatunay na ang daan na pinili namin ay hindi mali. Buti na lang nandyan ka sa tindahang ito. Kung wala ka, ako na lang mag-isa. Wala rin akong tiwala na makakaya ko ito. Ako. Gumawa lang ako ng dapat kong gawin. Nakakainis. Kamusta, Tito Chen? Sige, mauna na ako. Hindi ito si Itay. Ano bang nangyari dito? Hindi ko alam kung saan ito galing. Yung mga batang yan. Sa ilalim ng bandila ng Novartis Vision. Agad nilang gustong agawin kami. Saksin sa New District. Mga susunod na pasilidad pang negosyo. At ang karapatan sa pag-develop ng bahay na ito. Tingnan mo, tingnan mo. Pag-akyat mo, sira na ang ulo ko. Itay, huwag kang mag-alala. Itong galit na ito. Siyempre, ibabalik ko ito ng doble para sa iyo. Binabati kita, natapos ng host ang isang libro. Nadagdagan ng 100 oras ang buhay. Puno na ang kasanayan sa konstruksyon. Mula ngayon, maaari kang makakuha ng magandang pagsusuri. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahanan sa mga tao. Pagtataas ng buhay. Ang galing. Naisip ko kung paano ito paunlarin at pagkakitaan. Sa hinaharap. King. Bakit ka nandito? Tinulungan kita sa investigasyon ng komposisyon ng populasyon sa bayan. Gusto kong makita kung makakatulong ako sa iyo. Iniisip ko ang lupa na ito. Kung paano ito dapat paunlarin. Sa kasalukuyan, batay sa komposisyon ng populasyon. Mas marami ang mga matatanda at mga bata sa bayan. Paano nga ba ito paunlarin? Isang mahirap na tanong. Nga. Kahit anuman, ang magagawa lang natin ay maging isang paupahang bahay para sa demolisyon.
Kung gusto mong kumita sa pagdevelop at pagbebenta, may malaking hamon pa rin. Dagdag pa ang dami ng tao sa bayan. Kung ibebenta natin sa mababang presyo sa kanila, hindi rin maganda ang magiging usapan sa lolo ko. Nakuha na natin. Pwede na tayong magbago. Paraan ng pagtatayo ng tirahan. Ipinapairal ito ng kumpletong mga pasilidad ng pangangalaga at edukasyon. Nais mo bang gamitin ang iyong antas ng paggamot at kakayahang akademiko upang pasiglahin ang komunidad sa pamamagitan ng mga sanatorium at mga institusyong pang-edukasyon para sa pagbebenta ng bahay? Nakakaalam sa akin. Mas maigi si King King. Ay naku, problema pa rin kung paano itatayo ang bahay na ito. Kailangan pang magbid. Sino nang pumunta dito? Ginoo, patawagin ang team na magbid. Sabihin sa kanila, gusto kong makilahok ng personal sa plano ng pagbabago ng bahay. CJ. Mababa na ba ang threshold ng bidding ngayon? Kahit sino ay makakapasok na, mga batang walang karanasan. Baka hindi pa nga nila maintindihan ang bid document. Ginoo, sila ay isang subsidiary ng Novartis. Novartis. Hindi ba't palagi silang nasa negosyo ng medisina? Paano sila nandito? Narinig ko na si Wang Shuo ang nagtatag nito. Itong cute na ito. Talagang hindi nawawala. Mga bisita. Plano ng bagong distrito ng Suzhen. Nagsisimula na ang bidding conference. Inaanyayahan ang mga kinatawa ng bawat koponan na umakyat sa entablado. Ipahayag ang inyong mga plano sa pagbabago. Una, inaanyayahan ang Nova Vision Team. Shengang, ang kanilang disenyo. Ang pangunahing ideya ay sobrang katulad sa atin. Lahat ay nagdaragdag ng taas para madagdagan ang bilang ng mga residente. At tungkol din ito sa natural na sistema ng siklo. At sa modelo ng medisina. Hindi ito tulad ng talagang magnanakaw ka. Magnanakaw din ako. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka magpapakita sa harap ng napakaraming tao na mapapahiya at mababagsak ang pangalan. Sa kabuuan, ano ang masasabi natin? Ang aming plano ay isang masusing disenyo na ginawa ng aming koponan, na tumagal ng ilang buwan upang maging perpekto. Siyempre, narinig ko na ang disenyo ng Chen Group ay napaka-espesyal, kaya't sana ay magtulungan tayo ngayon. Salamat sa mahusay na talumpati ng team ng Novartis Vision. Ngayon, imbitahan natin ang kinatawa ng Chen Group. Shai, salamat kay Ji. Zhang sa kanyang napaka nakapagbigay inspirasyon na pahayag. Dahil nabanggit ni Ginoong Zhang kanina, malugod na tinatanggap ang inyong mga mungkahi. Kaya't ako. May tanong ako, na nais kong ipagtanong kay Ginoong Zhang. Hindi ko alam kung maaari ba. Sabihin mo. Pakiusap, tingnan dito. Ang inirekomenda ni Ginoong Zhang na mataas na gusali ay talagang makakatulong sa pinakamaliit na lupa upang masolusyonan ang problema sa tirahan ng maraming tao. Ngunit, dito, pakitingnan ninyo, kapag may aksidente. Halimbawa, sunog. Agad itong magiging isang napakalaking pabrika ng usok. Pinapabilis ang apoy, hindi lang mahirap makatakas. Mas mahihirapan pa ang rescue efforts. Ginoong Zhang, hindi ko alam kung bakit. Ikaw at ang iyong elite na koponan. Hindi napansin ito. Saan ba naman nagkataon na biglang nagkaroon ng sunog? Sa ilalim ng ganitong chimney effect, ang mataas na temperatura ay kumakalat ng ilang metro bawat segundo. Talagang may malaking panganib sa kaligtasan. Mayroon ka bang magandang solusyon? Pampublikong ospital. Kaya nga, ang naiisip ko ay ang konsepto ng komunidad ng Lego. Hindi na tayo nagtatangkang gawing napakahirap na vertical na taas, kundi gumagamit tayo ng modular. Nakatamtaman at mababang densidad, na may maayos na pagkakaayos ng mga townhouse, parang nagbuo ng Lego. Na may sapat na espasyo sa pagitan ng mga gusali. Panatilihin ang mga daanan ng hangin, at ang berdeng kalusugan, hindi lamang sinira ang tradisyon ng pagkakahiwalay ng mga gusali. Tulad ng bubong, ang mga konektadong plataporma ay maaaring maging pampublikong sala para sa pakikipag-ugnayan at pahinga ng mga residente. Napakaganda, masyadong maganda ang ideyang ito. Hindi ko inasahan ito. May ganitong talento sa disenyo ang Chen. Salamat sa Chen Group para sa amin, dahil sa napakagandang kwentong ito. Ngayon tayo na. Chen Gang.
Ikaw na mamamatay tao. Chen Gang. Ikaw na mamamatay tao. Ano talaga ang nangyari? Maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Ako. Ako ay isang residente ng Sutown. Noong nagbigay ng libreng serbisyo si Chen Gang, maraming tao ang nagsabing mabuti siya. Dinala ko ang aking ama, at sinunod ko ang sinabi niya sa tamang oras, at tamang dosis na ibinigay sa aking ama. Pero ano ang nangyari? Nakalipas ang wala pang isang linggo. Palala ng palala ang kalagayan ng aking ama. Dinala ko siya sa ospital. At sinabi ng doktor na napuwiso na siya at wala ng pag-asa. Magpapahanda na ako para sa huling sandali. Tingnan niyo. Ito lang ang ama ko. Gusto kong si Chen Gang ang magbayad ng buhay para sa aking ama. Diyos ko. Noong una sinasabi pa niya na mabuting tao ang nagbibigay ng libreng konsultasyon. Parang sinusubok lang niya ang tao. Ganun lang talaga. Sinasabi pa nilang magtatayo ng center para sa mga pasyente. Sino ang magtatangkang tumira doon? Chen Gang. Huwag mag-alala. Inaasahan ko na ang bidding na ito. Hindi magiging tahimik. Maniwala ka sa akin, Fang Shai. Ito, bitawan mo ako. Chen Gang. Masyado bang maliwanag at tapat na ganito ang pagdukot sa tao? Wala bang batas? Tama, bumalik ka na sa tao. Makinig kayo sa akin, dahil may pagdududa kayo sa akin. Ngayon, ako ay mag-imbestiga sa publiko, nang maayos tungkol sa insidenteng ito. Sakto, nandito ang mga mamamahayag. Hinihiling ko sa inyo na i-record ang lahat, at samahan ang prosesong ito ng investigasyon. Lahat ng gastos. Ako, si Chen Gang, ang bahala. Sige, tara na. Sino ang natatakot kanino? Tara na. Chen Xiao. Talagang napoison ang pasyente. Ngunit ang resulta ay nagpapakita na ang lason ay naroon ng hindi bababa sa ilang buwan. Ibig sabihin, kumain ang iyong ama ng gamot ko bago. Napoison na siya. Kung hindi dahil sa gamot mo, maaaring matagal nang wala ang pasyente. Hindi ito possible. Imposible nga. Tayo ay mga tapat at mabuting tao. Sino ang magpapakulo sa aking ama? Ang sabaw na ito ay sinigang na mani at itim na manok na may ginseng. Napaka nakapagpapalakas. Hindi ba't dahil sa kanyang masamang kalagayan? Nais lang niyang uminom ng pampalakas ng katawan. Ito ang espesyal na resipe na hinanap ko. Para sa kanya. Sinasayang mo lang ang mga pampalakas. Ang nilagang kambing na may pakwan at lotus seed. Makakasama sa kanyang enerhiya. Kinsay, pipino. At ang nilagang itik na may atay. Makakasama sa kanyang kidney energy. At saka hipon at vitamin E. Para mo na siyang binibigyan ng arsenic ikaw. Ito ay espesyal na. Nahanap kong recipe para sa pagkain. Na pampalusog. Ito. Subukan kong mag-akupunktura. Diyos ko, 2 karayom lang at gising na ako. Kumuha ng litrato. Paano nangyari to? Huwag mag-alala. Ang iyong ama ay tinatanggal lang ang lason sa katawan niya. Kung hindi maaalis ng maayos ang mga lason, paano gagamutin? Laging panandalian ang lunas, hindi ang ugat ng problema. Salamat sa Diyos na doktor. Bumangon ka na. Tulong. Ito ay aking tungkulin. Kailangan pang magpahinga ng iyong ama. King. Sa linggong ito, araw-araw kang magdadala ng sabaw sa matanda. CJ, lahat ng tao at kagamitan ay kanya. Sino ang nakakaalam kung may daya? Nga, sabi ng doktor, wala na talagang pag-asa. Nagawa niyang gamutin iyon sa 2 iniksyon. Tiyak na nag-aarte lang siya para sa atin. Kailangan ng ebidensya. Ebidensya. Sino ang makakapagduda kay Chen Gang? Maaari kong patunayan si Chen Gang. Ang kanyang kasanayan sa medisina, mga gamot at resulta ng pagsusuri. Lahat ay tama at wasto. Hindi kailanman makakasakit. Ating Lee. Napakaganda ng iyong sigla. Salamat sa iyong molecular machine. Sa susunod na magkakaroon ng mga sakit sa gin, maaaring maalis na ang mga ito. Sino naman ang inanyayahan para mag-arte dito? Ito ba ay si Academician Lee mula sa Academy of Sciences? Academician Lee, katatapos mo lang bang sabihin na ang mga sakit sa gin ay maaaring ganap na maalis? Pulis ba ito?
Pati si Ginoong Lee ay bumalik na. Dagdagan pa ang galing ni Ginoong Chen sa medisina. Ano pa ang hindi kayang gamutin ng sanatorium na ito? Tama nga, mukhang si Ginoong Chen ang karapat-dapat sa karapatan sa pagdevelop na ito. Si Ginoong Chen ba ito? Nakakuha kami ng ulat. Inakusahan ka ng iligal na pagbebenta ng peking gamot. Pakisuyong makipagtulungan sa investigasyon. Ginoong pulis, wala akong gamot na naibenta kailanman. Walang anumang aktibidad sa pagbebenta. Nga, lahat ng gamot ni Chen Gang ay libre. Ibinibigay sa mga nangangailangan. Lahat ay maaaring patunayan. Ako si Li Jiangwo mula sa Akademiya ng Siyensya. Ang gamot na binuo ni Comrade Chen Gang ay pinag-aralan namin sa aming pangkat ng eksperto. May malinaw na batayan sa siyensya. Hindi ito pek. Academician Lee. Naiintindihan namin, pero ayon sa batas sa pamamahala ng gamot, anumang gamot na ginagamit para sa paggamot, kailangan may aprobadong numero. Kaya kailangan pa rin namin imbitahan si Chen Gang. Ginoo, samahan niyo kami. Huwag kang mag-alala. Kaibigan, hay. Humanap ng abogado. Sige, Ginoo. Huwag dalhin si Ginoong Chen. Mabuti ba ang gamot na ito? Hindi ba't alam namin ang mga nakainom nito? Hindi ba? Tama nga. Kailangan kong uminom ng gamot para sa aking leukemia. Nawasak na ang buong bahay dahil sa akin. Kung hindi dahil kay Ginoong Chen, naghihintay na ako ng kamatayan ngayon. Pero anong nangyari? Sino ang makakapagarantiya? Ako. Ako. Ako ang magbibigay ng garantiya para kay Chen Gang. Lolo Zhang, bakit ka nandito? Hindi kaya. Si Zhang Lao, nakilala bilang isang makapangyarihang manggagamot, ay nag-aalok ng garantiya para kay Chen Gang. Lolo Zhang, hindi pwedeng ikaw ang magarantiya niyan. Hindi ito legal. Ang gamot ng aking guro ay nakapagligtas ng maraming buhay, at nagbigay ng pag-asa sa maraming tao na mabuhay. Ito. Paano ito magiging labag sa batas? Ang kilalang dalubhasa sa tradisyonal na medisina, Professor Zhang, ay tinawag si Chen Gang na guro. Mukhang ang kakayahan ni Chen Gang sa medisina ay talagang kahanga-hanga. Paano maaaring ito ay peking gamot? Kahit na epektibo pa man. Kung hindi ito narehistro, illegal ito. Huwag kayong malito. Tungkol sa registration ng gamot na inimbento ni Ginoong Chen Gang, may bagong ebidensya ako dito. Mayroon akong bagong ebidensya dito. Ginoong Chen, dahil may legal na rehistro na tayo, ang reklamo ngayon ay isang malaking pagkakamali. Paumanhin sa abala. Zhuan. Matagal na naming sinusubaybayan ka. Pagsisinungaling sa ulat at sadyang paninirang puri. Ikaw ay inaresto. Siya ang gumawa nito. Ito ang resipe na ibinigay niya sa akin. Sabi niya, maganda ang kombinasyon ng mga pagkain ito at ng gamot mo. Magandang epekto ang resulta. Pagkatapos ng nangyari, pinuntahan ko siya. Sabi niya, ang problema ay sa gamot mo. Pasensya na. Ako ang nakinig sa mga paninira niya. Nabansagang ka. Pasensya na. Huwag mag-alala. Lahat ay tapos na. Malusog na ang iyong ama. Tara na. Kailangan mong imbestigahan ng mabuti ang iyong kaso. Guro Gyu. Ano bang nangyari sa reserbasyon na ito? Kailangan talaga ng isang mabuting katuwang, di ba? Matapos ang gulo ni Wang Shuo sa iyong libreng konsultasyon noong nakaraan, hiniling ko kay Guro. Nabilisan ang reserbasyon sa ilalim ng pangalan ng pakikipagtulungan sa laboratorio. Natatakot kasi akong may ibang gumamit ng isyong ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. King, salamat ah. Dahil sa iyo, nakatulong ito ng malaki. Ang iyong patunay kanina ay naipadala na sa venue sa pamamagitan ng live stream. Mayroon ka bang nais sabihin sa mga tagasuri tungkol sa bid na ito? Tungkol sa disenyo ng gusali at mga plano sa pag-unlad ng Chen Group sa hinaharap. Nabanggit ko na ito dati. Na malinaw, kahit na ang proyektong ito sa hinaharap, ay kukunin ba ng aming Chen Group? Naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ng pinakamahusay na hatol para sa mga residente. Sa tingin ko, napakaganda ng plano ng Chen Group. Ito ay talagang mula sa kanayunan. Isang proyekto ng pagpapaunlad. Mayroong Chen Group na may ganitong pag-aalaga sa kultura na developer. Siyempre, ito ay talagang akma. Ngayon, mangyaring mga tagasuri. Itaas ang inyong mga placard para bumoto. Proyekto ng muling pagpapaunlad ng Suzhou. Pagkakaloob ng Chen Group. Walang silbing bagay. Hindi pa nga magawa ng maayos ang bagay na ito. Umuwi ka na. Chen Xiao. Kumpirmasyon ng prioridad na pagbili sa Suzhou. Higit na sa 1 bilyong natanggap na. Tumaas din ang stocks ng 1 punto. Ang aming komunidad ay naging pinakamahal na komunidad sa buong bansa. Salamat sa inyong lahat sa pagtatrabaho ng husto nitong mga panahong ito. Bibigyan namin kayo ng dagdag na sahod.
Salamat, Chen Xiao. Binabati kita sa pagtitiwala ng mas maraming tao sa iyo. Gantimpala, dagdag na 10 araw ng buhay. Ngayon ay naglalabas ng mga subtask. Mangyaring lumikha ng isang universidad. Ipakalat ang advanced na kaalaman sa agham ng host. Magkakaroon ng super malaking regalo sa tagumpay. Ang pagtatag ng universidad ay may super malaking regalo. Maliit na bagay lang yan. Ayos na bata. Mas mahusay ka kaysa sa akin noong panahon ko. Mabilis pa ring makuha ang teritoryo gamit ang kutsilyo at baril. At maganda pa. Bata ka pa. Tatay, hindi ko inasahan. Sabi mo talagang, makikita ang ginto dito sa libro. Alaynan, mula ngayon. Kung gusto mong magbasa ng libro, magbasa ka. Hindi na kita pipigilan. Talaga ba? Kailangan talaga. Anak, sa mga taon na ito, unti-unti ka nang lumaki. Kaya mo nang makamit ang iyong mga pangarap sa sarili mo. Sa hinaharap, hindi na kailanman. Makikialam ang tatay sa iyong pribadong buhay. Kung gusto mong makipaglaban ka. Kung gusto mong magbasa, magbasa ka. Kung gusto mong makipaglaban, kung gusto mong magbasa, nasa iyo na ang bahala. Salamat, tatay. Walang anuman, walang anuman. Halika. Pero kamakailan, palaging may problema sa grupo namin. Nireview ko na. Yung tinutukoy nilang, yung kumpanya na Nova ang may gawa ng gulo. Novartis. Tatay, ako na ang bahala sa mga bagay ni Novartis. Ikaw naman. Magpahinga ka na lang at magpakasaya. Walang problema. Mayroon ba tayong mga bakanting gusali? Gawang walang tao. May gusali naman, pero walang tao sa gusali. Anong gusto mong gawin? Gusto kong magturo. Ngayon, ang pagtuturo ay kumikita talaga. May sakit ang maliit na daga. Ano bang malaking bagay iyon? Pinapasa ko sa iyo ang posisyon ng punong guro ng teknikal na paaralan sa Sioux County. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Nagawa na ng tatay mo. Totoo ba? Siyempre. Ang saya. Magsisimula na ako sa side quest. Wang Shu. Pumasok ka ng iligal sa bahay. Naniniwala ka bang tatawag ako ng pulis? Oh. Hindi na kailangan. Sasagutin ko na lang ang tawag sa pulis para sa iyo. Ikaw. Wang Yongkang. Bakit ka nandito sa akin? Siyempre, para pag-usapan ang kooperasyon ngayon. Kooperasyon. Ganito ka ba makipag-cooperate? Mahal kong kaibigan. Huwag kang tumangging inumin at magpapasensya ka na lang. Sino ang tinutukoy mo? Binibigyan kita ng respeto, ha? Walang galang. Mga matatanda ang nag-uusap. Anong pakialam mo, bata, Gil 0046? Ikaw. Anong ikaw? May kinalaman ako sa iyong pandaraya sa buwis. Pagsasagupa at away. Ilegal na pagsusugal. Maraming ebidensya tungkol sa pusta ng palakasan ng kamao. Kung ayaw makipagtulungan, gusto mo bang samahan ako? Gusto mo bang samahan ako, Gil 0046? Pasensya na po sa lahat. Mas maganda kung pag-usapan natin ng maayos. Di ba? Papa. Ibigay mo ang kumpletong teknolohiya ng molekular na makina. Pirmahan mo ang kasunduan para sumali sa Novartis. At ang resort ng iyong restaurant. At ang karapatan sa pagbebenta sa komunidad. Diretso kang mag-invest sa kumpanya ni Wang Shu. Kung hindi, alam mo kung sino ang nasa likod ko. Bakit kayo may lakas ng loob na humingi ng kahit ano? Itong baboy. Hindi niyo naman kayang kainin yan. Sino ang minumura mo? Anak. Mukhang may koneksyon sila sa iba. Pabilis, pirmahan mo na. Kung hindi, wawasakin ko ang pamilya niyo. Parang wawasakin ang isang grupo ng langgam. Sino ang nagsabi na dapat patayin si Chen? Tatay. Ito ang guro namin sa paaralan, si Guru Gu. Yung nasa tabi ay si Akademiko Li mula sa Akademya ng Agham. Akala ko sino na. Dalawang simpleng tagapagturo. Guru Gu, Akademiko Li. Bakit kayo nandito? Ang delikado nito. Special Operations Group ng Security Intelligence Agency. Gu Qingcheng. Ginoo Gu. Ang mag-ama Chen ay puno ng kasalanan. At nagdududa pa na hindi nila tinatanggap. Kailangan niyo pong imbestigahan ng mabuti. Mahigpit na pagsusuri. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para suriin ang mga taong nag-aambag sa bansa. Si Chen Bang ay isang masamang pamilya ng sindikato. V0046 si Chen Bang ay isang masamang pamilya ng sindikato. Nagsasagawa ng mga krimen I0046. Walang ginawang masama G0046. G0046. Walang kabutihan, puro kasamaan. Sa tingin ko, may ibang tao na dapat masusing imbestigahan. Iniimbestigahan kayo ng ahensya ng imbestigasyon.
Matagal nang nasa industriya ang Novartis Biopharmaceuticals. Lumabag na kayo sa batas. Sa maraming seryosong paglabag sa batas. Illicit na eksperimento sa tao. Mga aktibidad ng industriyang panghula. Pagdadala ng hindi rehistradong gamot sa smuggling. Malubhang nakakasama sa seguridad ng bansa. Kunin mo. Dalhin. Pagsisinungaling. Pagkakamali. Hindi ko alam yan. Ginoong Gu. Chen Bati. Ikaw. Xiao Gu. Tingnan mo. Chen Gang. Kahit sa usapin ng pambansang kabutihan. At seguridad sa teknolohiya. O sa harap ng tukso ng mga interes. Napanatili ang kanilang mga hangganan. Ang kanyang pamilya ay makakapag-aral ng ganitong mga anak. Napakahalaga. Palagi akong nasa aming pag-aresto. Sa proseso ng Novartis Biopharmaceutical, si Comrade Chen Beishan ay naging testigo ng Estado at aktibong nakipagtulungan sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon. Dahil dito, ay pinalaya ka mula sa ilang bahagi ng iyong dating pananagutan. At tingnan na lang ang magiging resulta. Ngayon, dahil sa iyo, bigyan mo na ng pahinga ang tatay mo. Kailangan niyong mag-ingat sa pamilya Chen mula ngayon. Naiintindihan na, Guru Gu. Salamat ha. Kailangan ko pang bumalik para ayusin ang kaso. Kailangan ko pang humingi ng tulong sa inyo, Ginoong Li. Samahan niyo ako bumalik para magpatunay. Umpisahan na natin. Pakiusap. Ay naku, Diyos ko. Tatay. Itong daan na ito. Tapos na talaga. Sang-ayon ka. Sige na. Susunod, ikaw na ang masusunod. Binabati kita, host. Matagumpay mong na-convince ang pamilya na magbago. Nadagdagan ang buhay ng 3 buwan. At bilang gantimpala, isang super aircraft carrier. Isang kopya ng disenyo at prinsipyo ng konstruksyon. Magandang trabaho. May bagong kasanayan na naman. Nakita ko ang balita. Okay ka lang ba? Ako. May problema. Tingnan mo. Nabawasan na ako. Ang Kang ay nagdadala ng init sa pamamagitan ng libreng konsultasyon. Halo. Anong nangyari? Anak. Dati, hindi mo ba sinabing gusto mong magtayo ng paaralan? Nagawa ko na ang lahat ng mga kinakailangan. Mula ngayon, ikaw na, ang punong guro ng Sutown Vocational Technical School. Sige lang, Tatay Ming. Tatay, mabilis. Salamat ha. Bakit ka pa mag-aalinlangan sa tatay mo? Gusto ko lang makipagkaibigan. Anak, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Pupunta na ako sa gifin. Itong matandang ito. King, may oras ka ba mamaya? Tara, dadaling kita sa isang lugar. Ginoong Chen Gang, sinasabi nilang tinulungan mo ang ahensya ng intelihensya para matuklasan ang kasalanan ng Novartis Biological. Pakipaliwanag po, Ginoong Chen Gang. Sa larangan ng medisina at real estate, napakaganda ng pag-unlad ninyo. May plano pa ba kayong pumasok sa ibang industriya? Kung ganun, mas mabuti pang magdaos tayo ng press conference sa paaralan. At sabay na rin na is-promote ang enrollment. Mga kaibigan sa media, alam kong marami kayong katanungan. Ganito. Gagawin ko sa Sutown Vocational and Technical College. Magdaos ng press conference. Sasagutin ko kayo sa tamang oras. Mga kaibigan mula sa media, magandang hapon sa inyong lahat. Ako ay taos pusong nagpapahayag. Ako ay magiging Pangulo ng Sutown Vocational and Technical College. Kasabay nito, ilulunsad ko ang aking Xinhua School Program. Nagtatanggap ng mga estudyante mula sa buong mundo. Malugod naming tinatanggap ang lahat, mga talentadong aplikante sa aking paaralan. Ang vocational school ay tumatanggap ng mga estudyante mula sa buong mundo. Posible kaya ito? Kahit na siya ay isang genyo sa medisina at biolohiya, arkitektura at negosyo. Naiintindihan kaya niya kung ano ang pagiging prinsipal. Alam kong marami sa inyo ay may mga tanong. Ang mga tanong ay dahil hindi ninyo naiintindihan. Kaya ngayon, inaanyayahan si Ginoong Su Qingling upang maingat na ipaliwanag ang plano sa pagsasanay ng proyekto ng Xinhui School. Kumusta kayong lahat? Susunod, ako ang magbibigay ng detalyadong paliwanag. Ipinakikilala ang nilalaman ng proyekto ng Xinhu Academy. Ang proyekto ay binubuo ng mga sumusunod na larangan. Unang bahagi. Larangan ng paggawa ng molekular na makina. Ang larangang ito ay sumasaklao sa molekular na biolohiya, genetic engineering, at mechanical engineering. I@B. Kami ay nakatuon sa pagtuturo sa mga estudyante na matutong mga bahagi ng makinang gumagawa ng molekula at magsagawa ng genetic engineering programming. Kasabay nito, irerekomenda rin namin ang aming mga estudyante
Na mag-intern sa National Academy of Sciences. Ano pa? Ang maaari pang gawin sa National Academy of Sciences para mag-intern. Kung magtatapos ka sa kursong ito, kahit hindi ka manatili sa National Academy of Sciences, makakakuha ka pa rin ng milyong sahod sa labas. Nakakatukso talaga ito. Narinig ko lang, gusto ko na ring mag-aral ito. Kasabay nito, ang paaralan din ay libreng tutulong sa mga mahihirap. Kabataang estudyante para matutunan ang mga kasanayan sa trabaho. Maliban sa mga proyekto, ang aming paaralan ay nagsasagawa rin ng disenyo ng gusali, pananalapi sa negosyo, pagsasanay sa pagluluto at iba pa. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga nagnanais na mag-apply sa aming paaralan na may libreng programa. Ang ganda nito, maaasahan ba ito? Talaga bang may mga tao na mag-a-apply? Kahit na si Chen Gang ay may talento sa iba't ibang larangan. Kailangan ng matalinong isipan para matutunan ang mga propesyon na ito. Dapat matalino ang mga tao. Nasa Tsinghua at Peking University na ang mga matatalino. Bakit sila darating dito? Hindi pwede. Ano man ang mangyari. Naglaan si Chen Gang ng napakaraming pagsisikap. Kailangan kong suportahan siya. Ako ang nagwagi ng gintong medalya. Sa nakaraang paligsahan sa biolohiya, nagpa siya akong huminto sa pag-aaral. At muling sumali sa pagsusulit sa kolehiyo. Mag-sign up para sa proyekto ng klase ni Chen Gang.